Isang malaking gulo ang kinasangkutan ng dalawang pulis na si Danny at Kaloy. Kahit na alam nilang inosente sila, ay napasama sila sa mga taong dapat hulihin. Yun ay dahil naaktuhan silang nasa loob ng isang bar na kung saan ay hindi pa legal ang pag-ooperate ng nasabing lugar. Nakakaya kayong dalawa. Sa lugar pa talaga na yung kayo nakaisip mag-inom. Ano ba pumasok sa isipan nyo? Hindi na ba talaga kayo nag-iisip? Dahil lang sa babaeng sumasayaw itataya nyo ang tungkulin nyo. Sir, maniwala kayo. Wala kaming ginawang masama ron. Nung dumating ang mga tropa, kararating lang din namin. Wala kaming ibang pake doon kundi ang kausapin ng may-ari. Dahil nga alam namin na illegal yon. At bakit nyo kakausapin? Dahil ba pinsan itong si Kaloy ang may-ari? Bakit? Para timbrehan sila at makatakas sila? May nakarating sa akin na impormasyon na kayong dalawa balak yung pagtakpan ng illegal na operasyon ng bar na yon. Sir, hindi naman po namin patatakasin ang mga yun. Kakausapin lang namin na isuko niya sa atin yung mga ginagawa niya. Oo sir, pinsan ko siya. Kaya nga gusto ko siyang itama O ito mga larawan na ito. Paano nyo lulusutan ito? Kitang-kita sa larawan na yun na meron kayong tinanggap na plastic na yan. Nung nakaraang linggo pa yan. Ibig sabihin, nitong nakaraan nyo pa siya nakakausap at meron kayong natatanggap sa kanya. Kaya hindi nyo sinasabi sa akin ang tungkol sa bar na yon. Sir, totoo po ang larawan na yan. Pero hindi naman po pera ang tinanggap namin sa kanya Yang laman ng plastic ay pagkain. Binigyan niya kami ng pansit dahil sobra na yan sa loob. Pero wala po kaming tinatanggap na pera. At itong kahapon lang din po naman namin nalaman na wala pala silang permit. Bakit hindi nyo nga kagad sinabi sa akin? Sir, ako pong nagdesisyon na wag na munang sabihin sa inyo. Dahil nga pinsan ko siya. Gusto kong kausapin siya ng maayos muna para itigil yung ginagawa niya. Hindi ko naman po inakala na meron palang isa rito na una na ring nakaalam. At tingin ko, dinadawit niya lang kami rito. Ano sinasabi mo? Sinasabi mo bang meron dito sa hanay natin na sinasabotahe kayong dalawa? Hindi po malabo, Epe. Sa dami ng achievements namin dito sa istasyon, ang dami na rin naiinggit. Sir, pakinggan nyo kami. Kilala nyo kami. Kahit na kailan, hindi kami nasangkot sa kahit na anong katiwalian. Hindi namin magagawa yung binibintang nyo sa amin na pinagtatakpan namin ng pinsan nito. Maniwala kayo, sir. Hindi ko talaga alam na illegal yung bar niya Hindi rin naman kasi kami ganun kalapit sa isa't isa. Nitong nakarambuan ko lang naman din nalaman na pinsan ko siya At wala naman akong alam kung anong ginagawa niya sa bar. Nalaman ko lang talaga kahapon na illegal na nag-ooperate yung bar niya. Alam nyo? Kilala ko kayong dalawa. Alam kong hindi nyo magagawa ang mga sinasabi sa inyo. Kaya nga ako nagtataka bakit kayo naroon Kung ako lang ang tatanungin, naniniwala akong wala kayong ginagawa masama. Pero ang problema natin dito, yung nangyaring yon ay nabalita, nakaabot sa bayan, nakaabot sa matataas pa sa atin. Hindi ko na kayang pigilan ng iniisip nila. Kahit makatwiran ako, wala. Alam nyo kung anong gusto mangyari ng mas nakakataas sa atin? Para mawala ang kahihiyan sa mga kapulisan, gusto nila kayong sibakin. Hindi naman po tama yung ganyan, sir. Dapat magkaroon ng maayos na investigasyon bago nila kami tanggalin. Pinagdududaan niyo ba ang ginawa naming investigasyon? Tama na. Masakit na ulo ko Ganito na lang. Titingnan ko kung ano magagawa ko para sa inyong dalawa. Pero kung ano mang maging desisyon ng nakatataas, wala na akong magagawa doon. Suspendido na muna kayo. Pasalamat na lang kayo at hindi kayo nakulong. Kahit na papaano malambing pa ang tropa sa inyong dalawa. Bago sila lumabas ng kanilang istasyon, tumingin na muna sila na masama kay Amer. Batid nilang meron na namang kinalaman ng lalaki niyon sa mga nangyayari. Paglabas nila, napapamura na lamang si Kaloy. Pinapakalma na lamang muna ito ni Danny. Daddy, tingin ko talaga sinasabotahe tayo ni Amer Sinasadya niya mangyari to sa atin para masolunan niya yung papuri. Para hindi na siya masapawan. Wala tayong laban, buddy. Yung mga nakatataas, mga tiyuhin niya. Yan din nga iniisip ko Tingin ko, matagal na nila tayong gustong alisin. Ayaw kasi nila na matitinong pulis
gusto nila yung mga pulis na kaya nilang manipulahin para magamit nila sa kabulukan at katiwalian. Nakikita kasi nilang magiging hadlang tayo para sa mga illegal nilang gawain eh. Ang inaalala ko lang si Hepe. Siya na lang ang natitirang matino sa istasyon. Baka isunod na rin siya. Nakakabanas talaga eh, no? Akala ko sa Maynila lang nangyayari yung mga ganito eh. Pati rin pala dito sa probinsya. Ay nako, nakaka-stress lang. Mabuti pa, sabay na muna tayo. Pampawala ng stress, magluluto ako na makakain natin. Yun! Mabuti pa nga. Pasakay na sana ang dalawa sa kani-kanilang motorsiklo nang biglang may humarang sa kanilang isang batang babae. Sa unang tingin pa lang nila, alam na nilang palaboy ang bata. Madungis kasi ito. Magulo rin ang buhok at wala pang tsinelas. Kuyang pulis, pwede po bang makahingi ng barya? Gusto ko lang pong bumili ng pagkain. Barya? Ano mang mabibili mo sa barya? Nasaan ba nanay mo? Alas 9 na ng gabi pakalat-kalat ka pa sa kalsada. Sige na po, kahit na magkano lang po. Kailangan ko lang po talagang kumain. Nagugutom na po kasi talaga ako eh. Oy, bata. Sigurado ka bang pagkain ang bibilin mo? Baka mamaya parte ka lang ng sindikato eh. Oh, buddy. Huwag ka magsalita ng ganyan. Bata yan eh. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko Kadalasan ginagamit ng mga sindikato yung mga bata katulad niya. Ano po ang sindikato? Wala. Huwag mo nang intindihin yun. O sige, ganito na lang. Bibigyan kita ng pagkain. Babalik ako sa loob. Kukuha ko ng pagkain doon at ibibigay ko sa'yo. Ayos ba? Sige po, hihintayin na lang po kita. O buddy, pasok lang ako sa loob Saglit lang. Ang bira talaga Kaya ka naabuso kasi ang bait-bait mo Natawa na lamang si Danny sa sinabing yun ng kanyang kabady. Agad na rin siyang pumasok sa loob. Babalikan na lang sana niya ang mga pagkain na natira ng ilan nilang katropa, pero bago siya makarating doon, hinarang siya ng isa pang pulis na kaedad lang din niya. Ang lalaking si Amer. Ang kahanay niyang kahit na kailan hindi niya magawang makasundo. Palagi na lang kasi itong naiinggit sa kanya. Paano ba yan? Mukhang masisibak na kayo sa serbisyo. Ano nang gagawin nyo nan? Tapon basura na lang? Pambihira. Mukhang saya-saya mo Sa bagay, mawawalan ka na ng kaagaw sa papuri. Pero, alam mo, kahit naman matanggal kami ni Paring Kaloy, hindi pa rin naman mabubura ang katotohanan na marami na kaming nagawa. Marami na kaming achievements. Marami na kaming napatunayan. Samantalang yung iba dyan, kailangan pang gumawa ng hindi maganda para lang makausad. Pinaparigan mo ba ako? Hindi Bakit kita pariringgan? Wala ka namang ginagawang masama, di ba? Isa kang huwarang pulis na dapat tularan ng mga baguhan sa serbisyo. Ay nako, padaanin mo na nga lang ako kasi may kukunin ako sa loob. Danny, tandaan mo to Kapag nawala na kayo rito sa serbisyo, sisiguraduhin ko na hindi na kayo makakabalik pa. Naintindihan mo? Naintindihan ko naman Ang dali-dali lang namang umintindi Ang hindi ko lang talaga maintindihan, kung bakit gigil na gigil ka sa amin? Wala naman kami ginagawa masama sa'yo. Ganyan ba talaga kapag kulang sa aruga? Naiinis ka kapag may taong umaangat kaya gusto mong bumagsak sila? Kung sa bagay, yung ama at mga tiyuhin mo nga pala, mataas ang tingin sa'yo. Kaya dapat, maabot mo ang tingin nila, kaya ka Huwag dahan-dahan ka sa mga sinasabi mo. Wala akong ginagawa masama Lahat ng meron ako ngayon pinaghirapan ko. Di sige. Yan ang sabi mo O sige na, padaanin mo na ako. Bago ko pa isipin na ikaw ang may pakana ng lahat kung bakit kami matatanggal. Hindi na inintindi pa ni Danny ang binatang si Amer. Binangga na lamang niya ito para tumabi na rin. Nang makuha niya ang pagkain ay agad-agad na rin siyang lumabas. Pero pagbalik niya kay Kaloy, wala na ang batang babae. Oh, nasaan yung batang nanghihingi? Biglang may dumating na babae kanina. Nanay niya raw. Ayun, inuha siya. Mukhang parehong palaboy Bakit naman hindi malang hinintay itong pagkain? Pambihira naman
Abay, ewan ko. Ang weirdo nga nung nanay eh. Natataranta ng malaman na pulis ako. Baka nga mamaya parte sila ng sindikato eh. Uy, huwag ka nga judgmental. Parang hindi ka naman pulis. Ano ka ba? Yung mga ganong estilo, dapat alam mong malaki ang tsansa na parte sila ng sindikato. Tingnan mo, natataranta nung kinuha niya yung anak niya. Kung wala silang ginagawa masama, di sana hindi siya matatakot sa akin. Ay nako, tara na nga. Oh, anong gagawin mo dyan? E di kainin na lang natin. Nakakaya naman sa mga kasama natin kung ibabalik ko pa. Ikaw kumain yan ha. Sawang-sawa na ako dyan eh. Sabay na sumakay ang dalawa sa kanilang motor. Makalipas lang ang ilang minutong biyahe, agad na rin silang nakarating sa kanilang barangay. Ang barangay na kanilang kinamulatan ay tahimik, mapayapa at maayos. Hindi to gaya ng ibang barangay na maraming kabahayan na halos magkakadikit. Ang sa kanila ay may mga agwat. At hindi pa ganoong karami ang mga poste na may ilaw. Pero ganun pa man, masigla naman ang barangay nila kapag sa araw. Sadyang nakabibingi lang talaga ang katahimikan doon kapag sumasapit na ang dilim. Munti ka na sumemplang kanina. Lutang ka ba? Anong lutang? Ang dilim-dilim kasi dun sa bungad eh. Lintik naman kasing kapitan dito. May pondo, hindi man lang lagyan ng ilaw yung mga parting madilim. Uy, baka may makarinig sa'yo. Pulis ka pa naman. Uy, bakit? Totoo naman ah. Yung mga madidilim na parte ng lugar natin, pwedeng tambayan ng mga masasamang loob yan. Tingnan mo, saka lang papakabit ng ilaw yan kapag may napahamak na. Ini-stress mo palagi sarili mo. Tara na nga sa loob, makapagluto na ako. Eh, wala ka pa pakialam dito sa atin? Buang, malamang meron. Pero ba't ko isasabay yung bagay na yan problemado pa nga tayo sa nangyari kanina, di ba? Mas yun ang iniisip ko. Kasi, paano kapag nasibak tayo? Hindi na tayo makakabalik sa serbisyo. Masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan natin ng maraming taon. Sa sinabing yun ni Danny ay tuluyan ng natahimik si Kaloy. Tila napagtanto na rin kasi nito na nakakapanghinayang nga kung mawawalan sila ng pwesto sa kapulisan. Pumasok na lamang sila sa loob. Pagkatapos magluto ay tumambay sila sa bakuran. Sabay silang kumain sa mahabang lamesa na yari sa kawayan. Buddy, may tanong ako pero wag mo akong tatawanan ha. Kung joke na naman yan na corny, wag na. Hindi, seryosong tanong to. Ano ba yan? Naniniwala ka ba sa aswang? Ano? Aswang? Bakit? Anong meron? Basta, sagutin mo muna. Naniniwala ka ba? Oo, naniniwala naman ako. Kasi yung lolo ko sa Bacolod, inatake ng aswang yun nung binata pa raw siya dati. Bakit ba kasi? Nabalitaan mo ba yung nangyari doon sa kaklase natin nung high school, si Reyes? O anong meron dun? Ayaw pa kasing sabihin Pabitin ka pa Patay na yung pre. Ano? Patay na? Teka. Bakit? Di ba pulis din yun? Kakapasok lang sa kapulisan nung nakaraang taon. Anong nangyari? Pinatay daw Pero parang hindi naman daw tao yung pumatay. Parang aswang nga daw. Paano naman nila nasabing aswang ang pumatay? Malay nyo naman tao lang din. Maangas na pulis din kasi yung isang yun Sa nasa agap kong balita pre, parang kinaukaw daw yung tiyan Malala buddy, parang inimbalsa mo daw. Ang sabi pa nga ng kaibigan ni Reyes, babae daw yung dumali. Babaeng aswang. Kasi nakipagmotel daw siya Ha? Di sa motel pala siya natagpo ang patay. Oo nga buddy, doon mismo. O tingin mo, aswang kaya talaga yung dumali kay Reyes? Aba, bakit ako tinatanong mo? Kinukwento mo nga lang sa akin Malay ko ba kung may say ka ron? Di ba, sabi mo lolo mo inatake rin ng aswang? Ang alam ko lang, ang mga aswang, hindi sila umaatake kapag maraming tao. Mailap din sila sa tao Kaya, imposible na aswang ang pumaslang kay Reyes kung maraming tao sa motel. Madaling araw daw nangyari.
Kesa iniisip natin to, bakit hindi na lang tayo mag-inom? Para naman mawala tong stress natin. Ay nako, sige na nga. Mga ilang sandali lang ay naubos na rin nila ang kanilang kinakain at iniinom. At dahil wala namang ibang kasama si Danny sa bahay, doon na rin nagpalipas ang binatang si Kaloy. Kinabukasan ay tinanghali na sila ng gising. Tunog ng tunog ang kanilang cellphone. Unang nagising si Danny. Pinapunta sila ng kanilang hepe sa istasyon kaya agad naman nilang ginising ang kabady niya. Nagmamadali silang nagbihis. Wala pang ligo-ligo. Mabilis nilang binyahe ang daan patungo sa istasyon at nang makarating sila roon, bumungad agad ang grupo ni Amer. Mga nakangiti, halatang nang aasar. Pero hindi na lamang nila yun pinansin. Pagpasok nila sa opisina, "Magandang umaga, sir." Basahin nyo ito. Inilapag ng matanda ang isang papel. Nang basahin nila ang nakalagay doon, ay agad din naman silang tumutol. Sir, wala na ba talagang magagawa para dito? Baka naman po pwede namin mapakiusapan. Wala naman po kasi talaga kaming ginagawang mali. Kung ako lang naman ang tatanungin, ayaw ko rin naman kayong mawala rito. Pero ang dami kasing mga lumalabas na ebidensya na naroon kayo eh. Kalat na sa dyaryo. Tapos ito pang si Kaloy, minsan niya pa yung may-ari ng bar na yon. Sobrang kahihiyan ang naidulot nun sa kapulisan at yun ang kinagagalit nila. Sinabutahin lang kami, sir. Si Amer ang lahat ng may kagagawa nito. Sinetap niya kami, nariniwala naman ako na wala kayong ginawang masama. Pero wala tayong ebidensya na si Amer ang gumawa nun sa inyo. At sa kasamaang palad, mas marami siyang ebidensya laban sa inyo. Alam niyo naman ang trabaho natin mga kapulisan, hindi ba? Nagtatrabaho tayo nang nakabase sa mga ebidensya. Bumuntong hininga na lamang ang dalawang lalaki. Alam nilang wala namang mangyayari kahit na magmaktol sila sa kanilang hepe. Kaya naman, tinanggap na lamang nila ang naging desisyon ng mga nakatataas sa kanila. Pero sa kanilang isip-isip, hindi sila papayag na hindi nila mapanagot si Amer. Malakas ang kanilang pakiramdam na si Amer ang dahilan kung bakit hindi sila naiintindihan. At kung bakit iniisip ng lahat na meron silang ginawang hindi tama. Lumabas sila ng opisinang yon. Nang nasa tapat na sila ng istasyon, nilapitan na naman sila ng unipormadong si Amer. Tingin pa lang nito, nakakabwisit na. Mukhang ito na yata ang huling araw ninyo ah. Ano nang mangyayari niyan? Hindi na ba tayo magkikita? Mas maganda na yung siguro hindi na tayo magkita. Nakakasira kasi ng araw yung pagmumukha mo eh. Buddy, tama na yan. Hindi ka dapat nakikipag-usap sa taong ipinanganak na may insekuridad sa katawan. Kahit ano pang sabihin nyo, wala na rin naman kayo magagawa eh. Sibak na kayo. Tanggal na kayo. Ayos lang naman sa amin eh. Ikaw, kahit anong gawin mong paninira, kahit na kailan, hindi mo kami mahihigitan. Sobrang layo na ng agwat namin, oh. Hindi mo maabot kung ano man ang mga narating namin bilang pulis. Habang ikaw, nagkukumahog kang makakuha ng karangalan. Ang kaso, hindi mo kaya makuha yon nang wala kang ginagawang katarantaduhan eh. Kawawa ka naman. Ano sinabi mo? Ikaw nagsimula ha. Dumaan lang kami. Ikaw ang unang kumausap sa amin. Alam mo, mabuti pa, Amer. Pumasok ka na sa loob at mag-isip ka na kung sino-sino pa sa hanay natin ang dapat mong sibakin. Kasi mas marami pa rin mas magagaling sa iyo sa loob kahit na wala na kami rito. Halos magkiskisa na ang mga bagang ni Amer noong mga sandaling yon. Pero hindi na lang din pinatulan ng dalawa. Sumakay na lamang sila ng motorsiklo nila at natatawa na lang. Hindi ako makapaniwala. Ganon-ganon na lang. Aalisin nila tayo. Nakakapikon tong sistema na to. Anong gagawin natin? Ayaw nila ng matitinong pulis na kagaya natin. Mas gusto nila yung mga pulis na siraulo eh. Mga buwisit sila. Makatagpo sana sila ng aswang at sana lapain sila ng malala. Uy, huwag ka magsalita ng ganyan. Baka mamaya mangyari yan.
Ano naman kung mangyari? Mas maganda kang mangyari para talagang maramdaman nila ang karma. Nakakabwisit sila. Sandali silang napatigil sa pag-uusap nang matanaw nila ang isang batang babae sa labas ng bakuran ni Danny. Agad nila itong nilapitan nang makilala nila ang bata. Ito ang batang humihingi sa kanila ng pagkain nung gabi. Wala na naman itong kasama. O bata, ikaw yung kagabi, di ba? Opo, ako po yun. Anding po ang pangalan ko. Bumalik itong kabady ko kagabi, kaso wala ka na. May dala pang pansit sana. Kinuha na po kasi ko ng mama ko eh. Uuwi na raw po kasi kami. Bakit ka ngayon nandito? Manghihingi ka na naman siguro, ano? Hindi po. Busog naman po kasi ko ngayon eh. Nakakain na po ako ng manok. Wow, manok? Fried chicken ba yan? Hindi po, manok po na hilaw. Nawala ang ngiti sa mukha ng dalawang lalaki na sandali pang nagkatinginan. Biro lang, joke lang po yun. Ang birang bata to. Ang bata-bata pa, marunong ng manloko eh. Pasensya na po. Natuto lang po akong magbiro sa mga batang naririnig ko. Ano bang pangalan mo? Anding po ang pangalan ko. At ang pangalan naman po ng mama ko ay Anita. O siya, sige na. Maglakad ka na at baka hinahanap ka na ng nanay mo. Teka. Anong nangyari dyan sa braso mo, bata? Kalmot lang po yan. Inaabuso ka ba ng mama mo? Hindi po. Sobrang bait po ng mama ko sa akin. Kapag po may masamang tao, siya po ang pumapatay. Siya po ang nagtatanggol sa akin. O sige na, umalis ka na. May gagawin pa rin kami. Hanggang sa susunod po nating pagkikita. Naglakad na ang bata. Masigla pa itong tumatalon-talon. Nakangiti at kitang-kita nila ang pagiging inosente nito. Bigla tuloy na miss ni Kaloy ang kanyang anak na nasa malayo. Ay nako, kumusta na kaya si Karen sa Maynila? Namiss mo anak mo, no? Palagi ko naman siyang namimiss eh. Pero wala akong magagawa. Sa dami na kasalanan ko kay Alisa, malabong magkita na kami ng anak ko. Yan ka naman kasi, buddy. Nung nagbubuntis pa lang si Alisa, hindi ka pa nagtino. Puro ka babae. Yan tuloy. Sinilang ang anak mo nang hindi ka niya nakikilala. Oo na. Alam ko namang mali yung ginawa ko dati. Pinagsisisihan ko na yun. Kaya nga nagbago na ako, di ba? Kaso, huli na. Wala na rin namang nagbago sa sitwasyon. Siguro, masaya na lang ako kasi nakita ko siya kahit nasa larawan lang. Malaki na nga siya, pre. Parang kagaya siguro ni Anding. Ayos lang, buddy. Alam ko naman balang araw makikita rin kayo ng anak mong si Karen. Ay, nako. Sana nga, buddy. Sana nga. Mga ilang sandali lang ay umalis na rin muna ang lalaking si Kaloy. Naiwang mag-isa si Danny sa bahay niya. Napabuntong hininga na lamang siya habang sinusuyod ng tingin ng paligid. Bigla niyang na-miss ang kanyang mga magulang. Ang mga magulang niyang nasa ibang bansa na. Nagpaiwan na lamang siya sa probinsya nilang yon para sa kanyang trabaho. At ngayong nasibak na siya sa serbisyo, paniguradong mas mababagot na siya sa kanyang pag-iisa. Naku, ano na kayang gagawin ko ngayon? Mukhang kailangan ko nang makahanap agad ng magandang trabaho Lababa ka mo. Meron akong alam. Agad na napalingon ang binatang si Danny sa pintuan nang marinig niya ang tinig na yon. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo roon. Nakasuot ito ng kaswal, itim na coat at itim na slacks. Meron din itong sombrerong bilog at ang ngiti nito ay parabang inuudyokan siyang kausapin na matandang ito. Mawalang galang na pero sino po kayo? Bakit kayo nasa bakuran ko? Makakapagpakilala ako na maayos kung papapasukin mo ako. Hindi. Hindi po ako nagpapapasok ng hindi ko kilala Kung ganon, pwede bang dito na lang kita kausapin sa labas? Tumayo ang lalaki. Nilapitan niya ang matandang lalaki at naupo silang pareho sa harapan ng lamesa. Ang pangalan ko ay Efren. Isa akong negosyante. Alam kong hindi mo ko kilala pero ikaw, kilala kita. Paano niyo ako nakilala? Nakita na po ba tayo dati? Ito ang unang pagkikita natin.
Pero palagi kong naririnig ang pangalan mo at ang pangalan ng kaibigan mo sa bayan. Yun ay dahil mahusay kayong pulis. Kaya naman, naisip kong lumapit sa iyo para bigyan kayo ng trabaho. Wala na kami sa serbisyo eh. Kaya wala na kami magagawa dyan sa trabahong sinasabi mo. Sa ibang pulis mo na lang po yan nialok. Kaya nga kayo ang naisipan kong lapitan eh. Kasi alam kong sinibak na kayo. Ha? Paano nyo naman nalaman? Sino ba talaga? Bago natin pag-usapan kung paano ko nalaman, hindi mo ba itatanong kung ano ang trabaho na gusto kong ialok? Hindi nakapagsalita si Danny. Medyo naiintriga siya sa sinabi ng matandang kausap. Pero kahit na hindi naman siya interesado, gusto niya pa rin malaman kung ano yon. Ano ba yung trabaho na yan? Kailangan nyo lang hanapin yung aswang na gumagala sa probinsyang ito. At kapag nahanap nyo, dadalhin nyo sila sa akin. Buhay man o patay. Napaayos ng upo si Danny nang marinig ang bagay na yon. Medyo nagulat siya. Hindi niya kasi inaasahan ang sinabi ni Mang Efren. Sa lahat na kasi ng trabahong alam niya, ang paghuli at pagpaslang ng mga aswang ang medyo nawiwirduhan siya. Nawiwinda ka ba sa sinasabi ko? Hindi ba ka panipaniwala? Hindi ka siguro naniniwalang may aswang kaya ka nabibigla. Hindi ako nabibigla dahil may mga aswang na involved. Nabigla ko kasi hindi ko maisip kung anong meron sa aswang at bakit kailangan mong ipahuli. Sabihin na lang nating pineste ng mga aswang ang negosyo ko, ang farm ko. At dahil doon, hahanap kayo ng ibang tao na papatay sa kanila? Wala ba kayong tauhan? May mga tao naman ako, pero hirap na hirap sila. Kaya naman, tingin ko kailangan ko na talagang humingi ng tulong sa mga taong talaga namang bihasa. At kayong dalawa ang naisip ko. Hindi ko alam kung tatanggapin ko yung offer nyo pero wala akong ideya sa ganyan eh. At kahit naniniwala ako sa aswang, hindi ko rin naman alam kung anong kakayahan ng mga yan. Hindi naman kita minamadaling magdesisyon. Ang akin lang naman, pwede mo kaming pag-isipan. Wala naman akong ibibigay na deadline. Pero mas maganda sana kung malalaman ko ang desisyon mo bago ang linggo. Huwag ka mag-alala. Malaki ang sahod na ibibigay ko sa inyo. Pag-isipan nyo ito mabuti. Baka dumating yung oras na bigla kayong mangailangan ng pera. Nandito lang ako. Ito ang card ko. Tawagan nyo na lang ang nakalagay na numero kung magbago ang isipan mo. Tumayo na ang matandang lalaki. Tumingin pa ito sa kanya ng nakangiti. Nagugulahan naman si Danny kung ano ang ibig sabihin ng ngiting yon. Pero hinayaan na lamang niyang makalabas sa matandang si Efren. Kumuhay pa ito sa kanya bago sumakay sa sasakyang naghihintay sa tapat. Napapailing na lamang si Danny. Nawiwirduhan sa matandang hindi niya naman inaasahan na darating ng umagang yon. Samantala, agad niya namang tinungo ang bahay ni Kaloy. Saktong inabutan niya ang kabady na nag-iigib ng tubig sa dibombang tubigan. Napatingin ito sa kanya at agad na lumapit. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Danny. Naikwento niya na kagad ang inaalok sa kanya ni Mang Efren. Patusin na natin! Ano? Patusin? Iyoko nga. Di natin alam kung anong peligro naghihintay sa atin eh. Aswang yung makakalaban natin, buddy ah. Anong alam natin dun? Buddy, aswang lang yun. Mas malala pa sa mga nakakalaban natin dati sa mga operasyon natin. Yung mga nakalaban natin sa operasyon natin, naidaan natin sa profiling. Kaya may alam tayo kung paano sila haharapin. Ito, aswang tong sinasabi niya. Wala tayong kaalam-alam. Walang magagawa ang profiling natin sa mga aswang na yun. Kung ayaw mo, ayos lang. Pero ako, tutuloy ako. Akin na, bigay mo sa akin yung number, tatawagan ko kagad. Uy, ano ka ba? Di pa nga natin kilala yung matandang yun eh. Baka mamaya modus lang yun. Pre, kailangan ko ng pera. Sobrang kailangan ko ng pera. Di, papairamin muna kita.
Kaya hintayin na lang natin yung huling pera natin sa serbisyo. Buddy, tinawagan ako ng mama ni Karen. Nasa ospital ang anak namin. Sakit sa bituka, pre. Kailangan niyang maoperahan. Hindi mangyayari yun kung wala akong malaking pera. Wala rin pera si Alisa. Ako lang ang inaasahan nila. Hindi na nakapagsalita si Danny. Naintindihan niya ang nararamdaman ni Kaloy. Kaya kahit na hindi niya gusto ang trabahong yun, pumayag na lang din siya. Kung napipilitan ka lang, wag na pre ha. Kakayanin ko naman siguro mag-isa ito. Sira, pababayaan ba kitang mag-isa sa ganon? Siyempre hindi, no? Sasama na kita. Para naman to sa inaanak ko eh. Buddy, maraming salamat ha. Sobrang salamat talaga. Wala yun. Ano pat naging magkaibigan tayo at naging magkumpare. Magka-partner pa sa serbisyo. Basta, ito lang ipangako mo sa akin ha. Dito sa papasukin nating trabaho, huwag kang mamamatay. Tandaan mo, may anak ka pang naghihintay sa'yo. Matapos ng usapan na yun ay agad na rin namang nilang kinontak ang numerong nasa card. Kinagabihan lang din, tumungo na rin sila sa tagpuan na sinabi ni Mang Efren, ang plaza. Nasaan yung sinasabi mo? Anong oras na oh? Alas 9 na. Tayo na lang ang narito. Maghintay pa tayo ng konti. Wala pa naman tayong 1 oras dito eh. Oh, ayun. May matandang lalaki oh. Yun na ba yun? San? Oo, yun na nga. Pero bakit mag-isa lang siya? Sinalubong na nila ang matanda, kaya naman agad na rin nila itong kinausap. Mang Efren, tama ba? Oo, ako nga. Mabuti naman at pumayag kayo sa offer ko. Halika kayo. Sumunod kayo sa akin at nang mapag-usapan na natin ang mga bagay-bagay. Teka. Saan ba tayo pupunta? Huwag kayo mag-alala. Wala naman akong gagawing masama sa inyo eh. Doon tayo sa sasakyan. Nagkatingin ng sandali ang magkaibigan. Maya-maya lang, nakarating na rin sila sa isang van na kulay itim. Pagpasok nila sa loob, dito na sinimula ng matanda ang mga nais nitong ipaliwanag. Binigyan na rin sila ng paunang bayad. Agad din namang tinanggap ng dalawa yon nang magkaroon na sila ng kasunduan. Habang umaandar ang sasakyan, Dadaling ko na muna kayo sa lugar ko. Naroon ang mga gamit na ipapahiram ko sa inyo bilang parte ng trabaho ninyo. At hindi lang naman kayong dalawa ang lalakad para doon. Yung iba ko ring tao ay sasama sa inyo. Kayo lang ang kikilos bilang mga pinuno. sigurado ba kayong walang magiging bulilyaso rito? Aswang lang talaga ang kakalabanin namin? Oo, aswang ang kakalabanin nyo rito. Pero huwag kayong magiging kampante ha. Kasi ang mga aswang na kakalabanin ninyo, hindi basta-basta. Bakit? Gaano ba kabangis sa mga yan? May 2 aswa kaming nakaharap nitong nakaraang buwan lang. Isang malaki at isang maliit na parang tingin ko, bata. Hindi namin sila nahuli dahil magagaling at mabibilis. May isa pa nga akong tao na naging kritikal ang lagay sa ospital. Buti na lang nabuhay pa ang loko. Basta, kahit na anong mangyari, patay man o buhay, kunin nyo sila. Kailangan nyo silang ibigay sa akin. Tumango na lamang ang dalawa. Mga ilang sandali lang, nakarating na rin sila sa malaking bahay ni Mang Efren. Naroon ang ibang nitong tauhan, na parabang mga tropa-tropa lang din ang turing niya sa mga yon. Sila ang mga makakasama ninyo. May mga kaalaman naman ng mga yan. Pero alam ko na marami din silang matututunan sa inyo. Tara, pumasok na muna kayo sa loob. Naganda ako ng pagkain para sa inyong dalawa. Namamangha ang dalawa nang makita na nila ang disenyo ng bahay sa loob. Mukhang pangmayaman talaga. Mahalata agad na mamahalin ng mga palamuti na naroon. Agaw pansin din sa kanila ang isang katana na nakadikit sa pader. Ang katana na yan ay binili ko pa sa Japan. 1 linggo matapos mawala ang anak ko. Gusto ko sanang gamitin sa mga aswang yan, kaso hindi ko naman kinaya. Kita niyo naman na matanda na ako.
Sandali. Itong anak niyo ba yung nawala dahil sa aswang? Uy, buddy, magdanda ka sa mga tinatanong mo. Ayos lang naman. Pero, oo. Ang mga aswang ang dahilan kung bakit magang nawala ang anak ko. Kaya naman, nais ko silang pagbayarin. Gusto ko silang patayin. Bukod sa hustisya na gusto ko, ayaw ko na rin na may iba pa silang mga tao na mabibiktima. Di ba sinabi niyo sa amin ang dahilan kung bakit gusto niyong tugisin ng mga aswang na yon? Dahil sa nakakaabala sila sa negosyo mo? Oo nga pala, bakit ka nagsinungaling sa amin? Pasensya na kung hindi ko kagad sinabi sa inyo. Naisip ko kasi na kung sinabi ko kagad sa inyo ang tunay na dahilan, baka hindi kayo pumayag. Baka isipin nyo na gagamitin ko lang kayo para makaganti. Pero ganun naman ang kalalabasan nun, di ba? Okay, sige. Sabihin na natin gagamitin mo kami para maiganti ang anak mo. Pero ito lang ang iniisip ko Sigurado bang 2 aswang lang ang kakalabanin namin? Sa pagkakaalam ko, mayroon lang 2 aswang na kailangan kong iligpit. Sila ang mga aswang na pumaslang sa anak ko. Pero kung sakali mang meron pang iba, nasa sa inyo na yon kung papalagan nyo. Ang akin lang, itong isang babae at isang batang babae na aswang. Sila ang dapat na mahuli. Ano, buddy? Tingin ko, itong aswang na pumaslang sa anak ni Mang Efren may kinalaman din doon sa pumaslang kay Reyes. Teka, sino naman tong Reyes na ito? Pulis din po. Napatay siya nitong nakaraan. May kumakalat na balita na aswang daw yung dumali. Babaeng aswang. Pinatay pa raw siya sa motel . Kung ganon, gawain na pala talaga ng aswang na yon ang mambiktima. May alam ba kayo kung bakit nila ginagawang pumatay? Hindi ko rin alam. Pero base sa naiisip ko, baka puro lalaki lang ang pinapaslang nila. Bukod kasi sa anak ko, meron pa silang muntikan ng mapatay . Buti na lang at narespondihan kagad. Puro lalaki? May galit yata sila sa mga lalaki. Kaya talagang dapat mag-ingat pala tayo. Sabay-sabay na silang kumain ng mga sandaling yon. Kahit na hindi pa nila lubos na nakikilala matanda, masasabi nilang dalawa na kahit papaano magaan naman ang kanilang pakiramdam. Komportable sila rito. Wala silang nararamdaman na kahit na anong negatibo. Ang mga pakiramdam na yon ang nakakadagdag pa sa dahilan para tulungan nila ito. Bukod sa pera, tila nagkaroon sila ng bagong dahilan para hanapin ang mga aswang. At yon ang mapigilan na kasamaan at maaaring gawin ng mga yon. Pasensya na kayo kung hindi ko na muna kayo may hahatid . Kailangan ko na muna kasing magpahinga. Medyo sumasakit na naman kasi ang dibdib ko . Okay lang ho. Wala naman pong problema. Ihatid naman po kami ng mga tao ninyo . Sige na po, magpahinga na lang muna kayo. Kaya na namin ang mga sarili namin. Makakaasa kayo na magagawa namin ang trabaho na binigay ninyo. Ngumiti na lamang ang matandang lalaki sa kanila. Sumakay na rin sila sa sasakyan at agad na umalis. Nang makarating na sila sa kanilang baryo, biglang napaisip si Danny habang naglalakad sila. Tama ba itong pinasok natin? Oo, kailangan natin ng pera. Pero legal ba to, pre? Wala na tayo sa serbisyo, pre. Katatanggal lang sa atin, di ba? Nakalimutan mo na ba yun? At ang dadali naman natin, aswang, hindi naman tao. Wala namang batas na ginawa na nagpoprotekta sa buhay ng aswang, di ba? Dun sa bagay, may tama ka naman. Oh, sino yun Yung bata? Si Anding? Oh, ano na naman ang ginagawa ng batang yan dito? Binilisan nila ang kanilang paglalakad para lapitan ng bata. Pero nang makita sila nito ay agad itong tumakbo paalis. Nag-aalala si Danny na baka kung anong mangyari sa batang yon. Lalo na at may mga hinala na may aswang na gumagala-gala sa kanilang lugar. Oh, saan ka na naman pupunta? Sandali, susundan ko yung bata. Baka mamaya mapano yun . Uy, ano ka ba? Di mo naman anak yun . Pabayang magulang ang meron nyo, tapos ikaw ang... Kung may mangyari doon sa bata tapos wala tayong ginawa, makakaya mo bang isipin yun?
Alam mo naman na may aswang eh. Ay nako, tigas ng bumbunan mo. Bahala ka na nga. Hindi na inintindi pa ni Danny ang kanyang kaibigan. Agad-agad na rin siyang tumakbo. Nakita niya ang batang babae na sige pa rin sa pagtakbo at lumiko pa yon sa kabilang sityo. Hoy, Anding! Kakainis na bata to. Oh. Nang makarating na siya sa kanto, nakita niyang nakatayo roon ang batang babae. Kita niya ang nakangiti nitong mukha dahil sa liwanag na nagmumula sa poste ng ilaw. Anding! Gabing-gabi na. Ano pang ginagawa mo sa labas? Nasaan na naman ba nanay mo? Nandyan lang po si Mama, naghahanap ng makakain namin. Saan ba kasi kayo nakatira? Taga dito ba kayo? Hindi po. Eh anong ginagawa nyo rito? Naghahanap po si Mama ng pagkain. Oo na, sinabi mo na nga, di ba? O siya. Turo mo sa akin kung nasaan ang nanay mo at ihatid na kita sa kanya. Kuyang Pulis, sama ka sa akin. Oo nga, ihatid nga kita sa nanay mo. Hindi, sa iba tayo pupunta. Ha? Saan? Basta, sama ka sa akin. Hindi na. Kung sa iba tayo pupunta, hindi ako sasama sa'yo. Baka mamaya ay magalit pa ang nanay mo. At saka, delikado na para sa'yo na nasa labas ka pa, no? Bakit po delikado? Dahil po ba sa mga aswang? Teka, paano mo nalaman yung tungkol sa mga aswang? Ibig sabihin, totoo pong may aswang? Hoy, bata, totoo talagang may aswang ah. Kaya nga ikaw, hindi ka na dapat nasa labas pa ng ganitong oras. Halika na. Uy! Isus, pambira. Takbo ng takbo. Kabayo ka bang bata ka? Hinabol niya ulit si Anding. Pero nang lumiko ulit ito sa isa pang kanto, laking pagtatakanan niya nang hindi na niya nakita roon ang bata. Bigla itong nawala. Malaking palaisipan sa kanya kung ano ang ginawa ni Anding. Pero inisip na lang niya na baka pumasok ang batang yon sa halamanan. Papasok na rin sana siya roon nang biglang dumaan naman ang kanyang kaibigan na si Kaloy. Uy, pambira naman. Ano bang gagawin mo dyan? Oh, akala ko nauna ka na. Sinundan kita. Nag-aalala kasi ako na baka mamaya makaharap mo yung aswang na mag-isa ka lang. Wala pa naman tayong dalang baril. Eh, si Anding eh, yung bata, biglang nawala nung lumiko dito. Baka ako nandito sa halamanan. Hayaan mo na si Anding. Sa kakasunod mo, ikaw naman ang mapapahamak. Pero, Ay, naku, huwag ka nang pero-pero pa. Tara na! Napapailing na lamang ang lalaking si Danny nang maglakad na rin sila paalis. Hanggang sa makauwi na siya sa kanyang bahay. Hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya ang bata. Sa kakaisip niya ay nakatulog na rin siya kalaunan. Kinabukasan, agad na napabangon si Danny para isara ang bintana. Pumapasok na kasi ang sinag ng araw sa labas. Pagsilip niya, masigla na naman ang mga tao sa lugar nila. May okasyon kasi sa kabilang bakuran. Makapagkapinangalang muna. Nagulat ang lalaki nang makita niya si Kaloy na nasa pintuan. Napahawak pa siya sa dibdib niya dahil doon. Sus! Ang OA pa naman. Para kang hindi naging pulis ah. buwang ka pala eh. Agigising ko lang eh. Eh teka, bakit ka ba nandito? Magkasama naman tayo kagabi, na-miss mo na kaagad ako. Tangix! May nasagap akong balita. Umupo si Kaloy sa harapan ng lamesa at sandaling lumagok ng tubig. Sumilip na muna ito sa labas bago nagsalita. May biktima na naman yung aswang eh. Pulis na naman. Ha? Seryoso ka ba? Oo, sa mismong school natin ng elementary. Yung abandonado na, doon natagpuan yung bangkay ng police body. Wala na rin laman loob. Tapos, hindi na rin makilala mo ka. Hindi pa malalaman kung sino yun kung di mababasa yung pangalan eh. Eh, saan hanay ba yung biktima? Sa istasyon natin, pre. Ano? Sa istasyon natin? Seryoso? Oo, pre. Bata-bata ni Amer. Gagi. Sino ron? Si Torres. Eh bakit naman kaya dinali ng aswang yun? Tingin ko kasi, nakadaupang palad niya talaga itong babaeng aswang eh. Parang yung modus ng aswang eh, aakitin niya yung biktima. Kapag sumama sa kanya, saka niya papatayin. Nako,
Malabo naman tayong maakit ng aswang na yun. Malamang sa malamang pangit yun. Ano palang plano mo? Wala pa naman text sa atin si Mang Efren Ay, siya nga pala. Pinapapunta tayo sa istasyon. Pinapakuha yung sahod natin at kasama na yung Napalingon silang dalawa sa labas na makita nila ang kanilang hepe o ang matandang mas sanay silang tawagin bilang Mang Onyok. Si Mang Onyok kasi ay matagal na nilang kilala. Kalugar din nila yon pero lumipat na rin ng tirahan. Nagtataka ang magkaibigan kung bakit naroon ang hepe nila. Hindi to uniformado, kaya alam nilang hindi to naka-duty. "Oh sir, bakit kayo nandito? Hindi niyo ba muna ako palalapitin at papapasukin?" Agad-agad na lumapit ang lalaking si Kaloy at binuksan ng kawayan na gate. Papasok na sana ang matanda sa loob ng bahay ay agad nitong inilapag ang pang-almusal na daladala. Bumili ako ng pagkain para sabay-sabay na tayo mag-almusal. Nagkatinginan si Danny at Kaloy. Napapaisip sila kung ano ang pakulo ng kanilang hepe. Kahit kailan kasi, hindi naman ito sumabay sa kanila sa pagkainan. Kahit nga sa mga handaan okasyon, palagi itong nagpapahuli. O ano bang tinitingin-tingin nyo? Kakain ba kayo o hindi? Kasi sir, naninibago kami sa inyo Hindi nyo naman po kasi ugali makisabay. Magmula ngayon, makikisabay na ako. At magmula ngayon, huwag nyo na rin akong tatawaging sir o kaya hepe. Bakit naman? Nag-resign na ako. Ano ho? Bakit ka naman nag-resign? Wala nang matinong pulis sa istasyon natin Nang nawala kayo, alam ko na rin mawawalan na rin ako ng gana. Isa pa, balak na rin naman nila akong tanggalin kaya inunahan ko na. Hindi ko na kaya ang sistema Mabubulok lang ako kung mananatili pa ako. Bago pa nila ako maimpluwensyahan, umalis na ako. Sira ulo talaga yung mga nakakataas sa atin no? Sino ipapalit sa inyo? Si Amer? Bugok naman ang isang yun. Inalis na nila ang lahat na matitinong pulis kasi gagawin na nilang pugad ng ilegal yung istasyon natin. Wala na tayong magagawa. Ang mahalaga, nailayo natin ang sarili natin sa kanila. Madadamay pa tayo sa mga ginagawa nila Ay, siya nga pala. Nabalitaan nyo na ba yung nangyari kay Torres? Oo, kakasabi lang sa akin ni Kaloy ngayon lang, bago kayo dumating. Naniniwala ba kayong aswang ang dumali sa kanya? Kung ako lang naman ang tatanungin, oo, naniniwala ho ako. Ako rin naman Kung aswang nga ang pumaslang kay Torres, edi mahihirapan sila mahanap yon. Naniniwala ba kayo sa aswang? Ako ba talagang tinanong mo Baka hindi mo alam. Nung binata pa lang ako sa Gimaras ang dami ko nang nakikitang kanyang kapag alas 6 ng gabi hanggang alas 7. Buti na lang naniniwala ka sa mga aswang. Hindi na kami mahihirapang ipaliwanag sa iyo kung ano man ang... Buddy! O bakit? Kailangan ba talaga niyang malaman? Hoy, nagbubulungan pa talaga kayong dalawa sa harap ko. Alam ko na naman kung ano yan Huwag kayo mag-alala. Pagtapos kong mag-resign, nakausap ko kaagad si Efren. Magkakilala ho kayo? Oo, pero hindi kami malapit sa isa't isa. Magkumpare kami sa anak ng isang retired army. Sinabihan ka rin ba niya tungkol sa pagtugis sa mga aswang? Sa totoo lang, hindi ko naman kailangan ng pera mula sa kanya. Gusto ko lang talagang maiba naman ang kinakalabang ko. Interesado ako makapaslang ng aswang. Magkakasama ka na pala namin yan. Parang gano'n na nga. Buti naman. Kahit na papaano meron pa rin tayong trabaho na kung saan kasama ka namin. Nakakamiss din kaya yung dati, Hepe. Yung tayo-tayo lang, nung matitino pa ang mga tropa. Mula nang dumating si Amer sa atin nagkanda leche-leche na. Yan yun na. Magkakaroon din ng hustisya itong mga ginawa nilang kalokohan. Saka natin sila aasikasuhin kapag natapos na itong pinagagawa ni Efren. Naging mapayapa at maayos naman ang umagang yon para sa kanila. Pagdating ng kinahapunan, sabay-sabay na silang nagtungo sa bahay ni Mang Efren. Nakahanda na mga tao na matandang mayaman ng mga sandaling yon. Mabuti naman at pinaunlakan mo ang imbitasyon ko, Hepe. Nang malaman ko na makakasama ko yung dalawang ito, hindi na ako nagdalawang isip. Pero, bakit mas pinili mo ito kaysa sa pagiging pulis? Ang totoo niyan, kung ako papipiliin,
magiging pulis pa rin ako. Pero hindi na sa dating lugar na kinalalagyan namin. Hindi na ako masaya ron eh. Puro kabulukan na lang ang nararanasan ko. Total narito naman na kayo. Mas maga kayong aalis ngayon. Ito ang unang araw ng inyong magiging trabaho. Mataas ang paggalang ko sa inyong tatlo. Alam ko kung gaano kayo kagagaling ng mga pulis. Huwag kayong mag-alala. Mas maganda ang balik nito sa inyo. Hindi ko naman iniisip ang pera eh. Gusto ko lang talagang maranasan naman to. Epe, kung ayaw mo ng pera, bigay mo na lang sa akin ha. Kailangan ko eh. Gusto ko naman ng pera, pero hindi ko yun iniisip. Pero sige, hahatian pa kita. Ayos, the best ka talaga, Hepe. Sana ako rin, di ba? Oh, tara, sumunod na kayo sa akin. Ipapakita ko na sa inyo ang mga armas na gagamitin ninyo. Sinundan na nila matandang lalaki hanggang sa narating na nga nila ang isang malaking silid na kung saan punong-puno ng baril ang mga yon. Friend, lisensyado ba ang lahat ng ito? Kung malaman to ng kapulisan baka madali ka. Lisensyado ang iba dyan, pero karamihan hindi. Naipon ko mga yan, galing pang Canada ang halos lahat. Inipon ko para lang talaga rito sa mga aswang na dumali sa anak ko. Mang Efren, matanong ko lang ho pulis ba ang anak ninyo? Napapansin kasi namin, halos lahat ng biktima ng aswang na yun pulis. Hindi pulis ang anak ko, pero marami siyang kaibigan na pulis. Kung totoo nga puro pulis ang mga pinapatay ng babaeng aswang, hindi malabong nadamay lang ang anak ko. Huwag kayong mag-alala, Mang Efren. Kami nang bahala sa aswang na yun. Isa-isa na nilang ibinaba ang mga baril na nakadikit sa pader. Magaganda ang napili nila. Mas matataas ang kalibre. Maya-maya pa, lumabas na rin sila. Hindi na sila gumamit ng sasakyan. May malapit kasing kagubatan doon at yun ang una nilang pinuntahan. Makinig kayo lahat. Ako na muna magiging pinuno ninyo. Alam kong hindi naman tayo magkakilala. Pero gusto ko sana magkaisa tayo. Sana sumunod kayo kung ano man ang sasabihin ko. Magaling na pulis si Hepe. Marami na siyang napatunayan. Kaya siguradong hindi niya tayo pababayaan. Makinig lang kayo at mahuhuli natin ang mga aswang na yun. Napatungo na lamang ang kanilang mga kasamahan. Pinagpatuloy na rin nila ang paglalakad. Habang tinatahak nila ang kagubatan, hindi maiwasan ng mga kasamahan nila na magkwentuhan. Mga boses na lamang nila ang maririnig noon mga sandaling yon. Malaki-laki ang kagubatan na ito. Aabutin yata tayo rito ng madaling araw Ayos lang, marami-rami naman tayong pagkain na nadala Bakit pala dito tayo sa gubat nagsimula? Yung mga aswang na hinahanap natin sa mga baryo-baryo ng bibiktima. Ayon sa pagkakaunawa ko, ang mga aswang sa kagubatan nagpapahinga. Pero sa gabi sila pumupunta sa mga baryo. Mga dakong alas 10 hanggang alas 12. Ang mahalaga naman kasi ngayon, may posibilidad tayo makakita ng mga bakas na mga aswang. Kung sa bagay, pwede rin naman. Napatigil sila nang meron na silang nakitang isang tila abandonadong kubo. Sinenyasan ni Mang Unyok ang mga kasamahan nila ng magdahan-dahan. Nang makalapit na sila roon, wala silang inabutan na tao. Wala rin silang nakitang gamit sa loob ng kubo. Akala nila ay pangkaraniwang kubo lamang yon ng mga mangangaso. Epe, tingnan nyo itong nasa ilalim Mga buhok yata yan Bakit may ganyan dyan? Buhok to ng lalaki tsaka ng babae. Kung tamang hinala ko, baka ito yung buhok ng mga nabiktima nila. Ibig sabihin, kinakalbo nila? Oo, parang kinakatay siguro nila. Pero bakit yung mga nabiktima nila inaalisan nila ng laman loob? May dalawa kasi silang paraan kung paano nila kakainin ng tao. Pwedeng hilaw, pwede rin namang niluluto nila. Kapag hilaw, siguro yun yung nangyari sa mga biktima nila. Well, wala tayong magagawa dito. Kaya tara na, ipagpatuloy na natin ang paglalakad natin. Sa kanilang pagpapatuloy, marami-rami pa silang nakitang bakas na mga aswang. Merong mga damit na natuyuan ng dugo. Meron din namang mga sapatos na hinihinala nilang biktima ng mga aswang.
Nilibot nila ng nilibot ang kagubatan hanggang sa abutan na nga sila ng 3:00 na madaling araw. Dito na nila naisipang bumalik. Palagi kasi nila, napunta na nila lahat ng sulok ng gubat. Negative. Uwi na lang muna tayo. Babalikan na lang natin sila ulit bukas. Baka natunugan na tayo ng mga aswang. Nang makabalik na sila sa bahay ni Mang Efren, ibinalik na muna nila ang mga armas. Kailangan na nilang magpahinga. Inalok sila na matulog na sa bahay ng matandang lalaki, pero dahil hindi sa komportable, pinili na lamang nilang umuwi sa bahay ni Danny. Pre, timpla ka ng kape natin. Nandun sa kusina, maraming kape. Matamis ba? Sakto lang. Hepe, hindi pa rin ako makapaniwala na kasama ka namin sa trabaho ngayon. Parang kailan lang nasa iisang istasyon lang tayo eh. Ako nga rin eh. Alam mo, pakiramdam ko nga, hindi tayo pulis kapag hindi tayo naka-uniforme. Hepe, hindi na tayo pulis. Sinibak na kami. Umalis ka naman. Kahit anong mangyari, pulis pa rin tayo. Uniforme lang ang wala sa atin. Pero yung totoong puso ng pulis, nandito pa rin. May plano ka bang bumalik sa serbisyo? Kung papala rin oo naman. Buhay ko na ang pagpupulis eh. Kayo ba? Oo naman. Pero napag-usapan namin ni Kaloy na baka sa Maynila na kami. Bulok ang sistema rito sa atin eh. Mas maraming bulok na pulis sa Manila. Mag-iingat kayo ron. Oo naman. Hindi kami magpapa-impluwensya sa kanila sakaling doon na nga kami magiging pulis. Siya nga pala. Pwede bang dumito na muna ako matulog? Mag-aalas 4 na kasi. Delikado na kung maglalakad pa ako na mag-isa. Ayaw ko na rin namang magpahatid sa inyo. Ayoko naman, Hepe. Wala namang problema. Sama-sama tayo na matutulog dito. Tinapik na lamang ni Mang Onyok ang binatang si Danny. Maya-maya lang, matapos magkape ay naglatag na lang din sila ng mahabang banig sa sala. Kinabukasan ng umaga, isa na namang masamang balita ang nakarating sa kanila. Ayon sa mga naririnig nilang usap-usapan sa baryo, isa na namang pulis ang natagpo ang wala ng buhay. Malapit lang yun sa kanila kaya agad nila yung pinuntahan. Naabutan nilang nagkukumpulan ng mga tao. Hinawi nila ang mga yon para makasingit. Walang ya. Kaibigan ni Amer to ah. Parang kahapon lang nakita ko pa to sa terminal eh. Nakadaupang palad niya yata yung babaeng aswang. Manyakis kasi ang isang yan eh. Nakandusay ang isang lalaking pulis na nakatakip lang ng dahon ng saging. Sa mga naririnig nila, wakwak na rin daw ang tiyan nito. Noong mga sandaling yun, bigla na rin dumating ang grupo nila Amer. Pero nang makita sila nito, nilapitan sila nito at parang hinuhusgahan sila. Oo, ano meron? Makatingin ka parang may ginawa kaming kasalanan sa iyo ah. Una si Torres. Ngayon si Masangkay. Umamin nga kayo sa akin. Kayo ba gumagawa nito? Hoy, pulis ka ba talaga? Anong klaseng pagtatanong yan? Nang bibintang ka ng tao na wala kang sapat na ebidensya? Baka nakakalimutan mo. Ang mga pulis bumabase sa mga ebidensyang nakalatag sa kanya. Amer, kung pamilyar ka sa aswang, maaring aswang ang... Seryoso ka ba? Dati kang ngepin, naniniwala ka na aswang ang gagawa nito? Sino ba sa tingin mo ang gagawa niyan? Aalisin ang laman loob tapos iiwan lang sa kalsada. Kung ako killer, hindi ko yan iiwan dyan. Baka sunugin ko pa yan para wala na makitang ebidensya. Sa madaling sabi, hindi tao ang gumawa niyan. Kung hindi ka naniniwala, ikaw na ang bahala doon. Kapag nalaman ko na meron kayong kinalaman sa mga nangyayari na to, ako mismo magpaparusa sa inyo. Uy, nakakatakot ka naman, Amer. Ganyan ba talaga kapag maraming kapit na matataas? Malakas ang loob na magbanta? Buddy, tama na. Huwag mo nang patulan. Dumistansya na lamang silang tatlo. Hindi pa rin naaalis ang masamang tingin sa kanila ni Amer. Habang naglalakad na sila pauwi, hindi maiwasan ng lalaking si Kaloy na hindi mainis kay Amer. Kung pwede niya nga lang sapakin ng lalaki, ginawa na niya. Pero nakapagpigil siya. Batid ni Kaloy na mas lalong magiging mahirap ang buhay nila kapag sinaktan niya si Amer.
Hirap din talaga intindihin yung utak ni Amir, ano? Paano kaya naging pulis ang isang yun? Ano pa bang aasahan mo dun? Puro matataas ang ranggo ng mga kamag-anak niya. Malamang, madali na lang para sa kanya na makapasok kahit mahina utak niya. Kayong dalawa talaga. Huwag yun ang pag-usapan ng isang yun para hindi masira araw natin. Makalipas ang ilang oras, tumungo na rin sila sa bahay ni Mang Efren. Sa puntong ito, hindi na sa kagubatan ng ruta nila. Iisa-isay nila ang pag-uusisa sa mga baryo. Dakong 4:00 ng hapon, bumalik na sila sa kanilang baryo. Ang baryo nila ang uunahin nilang inspeksyonin. Hinala nila, maaring sa baryo din nila nagtatago ang nasabing aswang. 3 lamang silang rumoronda nung oras na yon. Ang mga kasama kasi nila ay sa ibang baryo pinapunta. Sa kanilang paglalakad, nakakasalubong nila ang batang si Andeng. At sa pagkakataong ito, kasama na nito ang ina. Masayang tumingin sa kanila si Andeng, habang ang babae naman ay seryoso lang ang mukha. Para bang wala itong emosyon. "Oh, Andeng, nandito ka na naman. Sabihin mo nga, saan ba kayo nakatira dito?" Hindi nga po kami taga rito. Siya nga po pala, kasama ko nga po pala si Mama. Kaloy, yan ba talaga yung mama niya? Oo, yan yun. Yan yung sumundo sa kanya nung nasa tapat tayo ng istasyon natin. Magandang hapon po, miss. Nakilala po namin si Andeng nung humingi siya ng pagkain sa amin. Concern lang po ako sa anak ninyo. Minsan kasi mag-isa lang siya. Saan ba talaga kayo nakatira para alam ko minsan kung saan ko siya ihahatid? Nakatingin lang sa kanila ang babae. Hindi ito nagsasalita. Walang kahit na anong reaksyon. Sa mga sandaling ito, naisip na ni Danny na parang merong problema sa pag-iisip ang babae. Andeng, ayos lang ba talaga nanay mo? Kapag ganyan po siya, ibig pong sabihin niya na nagugutom po siya. Nagugutom? Dumukot ng pera si Danny para ibigay sa mag-ina. Pero sa kasamaang palad, hindi yun tinanggap ng bata. "Oh, ayaw mo ba? Pambilin nyo ng pagkain." Ibang pagkain po kasi ang gusto ni Mama eh. Di ba Mama? Umalis na tayo. Pero Mama, hindi ka ba makikipagkilala sa kanila? Pwede natin silang gawing... Sinabi ko nang umalis na tayo. Tumaas ang boses ng babaeng si Anita. Hinila nito ang bata at agad na ring naglakad papalayo. Napapakamot na lamang sa ulo si Danny. Nakakapagsalita naman pali. Nainsulto yata sa iyo, buddy. Sundan natin ang dalawang yon. Ha? Bakit to? Sumunod na lang kayo sa akin. Nauna nang naglakad ang matandang lalaki. Agad naman nila itong sinundan. Palihim silang bumuntot sa mag-inang Andeng at Anita. Hanggang sa nakita na nga nila yung lumiko sa isang kanto. Pero nang marating din nila yon, nagtaka na lamang sila nang hindi nila yun nakita. Bigla na lamang itong naglaho. Oh, nasaan na yung mag-inang yun? Bakit ba kasi natin sila sinusundan eh? Kaya dahil dala yung babae. Sandali nga. Sinasabi niyo bang yung babaeng yun ang aswang? Teka. Paano naman mangyayari yun eh? Palaboy lang naman silang dalawa. Hindi sila taga rito. Yung kilos pa ng babae hindi pangkaraniwan. At wala silang uka sa ibabaw ng labi nila. Anong uka? Yung uka, itong nasa ibabaw ng labi natin na parang lubak sa pagitan ng upper lip at saka yung ilong natin. Kapag ito ay patag lang, ibig sabihin, aswang. Oo nga, napansin ko din yun sa bata. Ibig sabihin, aswang silang dalawa? Sila yung... Kung aswang silang dalawa, malaki ang tsansa na sila yung aswang na nambibiktima. Kailangan natin silang imbestigahan. Napalunok na lamang ng laway si Danny. Bigla siyang kinabahan. Hindi niya inakala na maging ang batang si Andeng ay maaari nilang pagdudahan. Pero sa isip-isip niya, hindi rin naman malabo. Wala silang kahit na anong alam na pagkakakilanlan ng dalawa. Bukod pa ron, hindi rin nila maipaliwanag ang bigla-bigla na lang na pagkawala ng mga yon. Sinubukan nilang hanapin ang dalawa pero inabot na sila ng gabi ay wala naman silang napala.
Oh, natunugan na yata tayo. Tingin ko, iniiwasan din talaga nila tayo dahil nga nakakausap natin si Anding. Sabay-sabay silang napalingon sa grupo ng mga pulis na tumigil sa gilid ng kalsada. Nang lumabas sa mga nasa loob, nakita nila si Amer kasama ang iba pang mga pulis. Napatingin din ito sa kanila na masama. Nilapitan naman ito ni Mang Onyok para kausapin. May problema ba? Kung meron man, ano nang pakialam mo? Hoy Amer, matuto ka nga gumalang. Hepe natin yan. Noon yun, pero hindi na ngayon. Kahit ba, di ka ba naturuan ng mga magulang mo na gumalang sa mga nakakatanda? Anong sabi mo? Tama na. Hindi ito ang tamang pagkakataon para mag-away. Ano ba talagang ginagawa nyo rito? Sir, wala raw silang nakitang aswang sa kabila. Tanga ka talaga. Sinabi ko nang huwag kayong maingay eh. Binatukan ni Amer ang baguhang pulis. Agad din naman yung umalis. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa aswang? Anyari? Oo nga. Aswang ang hinahanap ninyo. Bakit hindi na lang tayo magtulungan? Aswang din naman ang hinahanap namin eh. Hepe, seryoso ka ba? Makikipagtulungan ka sa tukmol na to? Wala tayong ideya kung dalawa lang ba talaga sila o marami. Paano kung higit sila sa dalawa at 3 lang tayo? Hindi natin sila kakayanin lalo na kapag naubos na mga bala natin. Kung makapagsalita, parang alam nyo agad na papayag ako ah. Papayag ba ako na makasama kayo sa trabaho? Papayag ka. Alam mo kung bakit? Anong pinagsasabi mo? Papayag ka dahil kami ang mas nakakaalam tungkol sa mga aswang. Tingin nyo maniniwala ako sa inyo? Di nyo nga masabi kung bakit nyo hinahanap ang mga aswang eh. May nagpapatrabaho sa amin na patay ng mga aswang. Ito ang bago naming trabaho. Mula na masiba kami dahil sa sipsip. At wala akong sinasabing pangalan ha. Baka magalit ka na naman. Alam kong hindi lang katrabaho ang tingin nyo kay Torres. Matalik kayo magkaibigan. Kaya naman, alam ko rin ang ginagawa mong ito personal. Gusto mong mapatay ang mga aswang. Dahil gusto mong maiganti ang kaibigan mo. Kung makikipagtulungan ka sa amin, mas magiging madali at mabilis ang hustisya na hinahangad mo. Bakit ba kasi kailangan pa natin yan? May mga kasama naman tayo ah. Kalma. Mas may tiwala ako sa mga kapulisan kaysa sa mga kasama nating walang karanasan sa pakikipagpatayan. Sandaling napaisip ang lalaking si Amer. Ngumiti ito ng nakakaloko. Papayag ako sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Ako magiging leader. Ako masusunod. Wala kayong ibang pwedeng gawin kundi ang maghintay kung anong iuutos ko. Aba, lakas din pala ng tama mo no. Sige, papayag ako sa kondisyon mo. Hepe naman. Magtitiwala ka sa isang to. Alam mo naman kung gaano karaming katarantaduan ang ginagawa nito. Hoy, magdaan-daan ka sa pananalita mo ha. Sa akin kayo magtiwala. Kailangan natin ng isa't isa para mahuli na ang mga aswang na yan. Kung hindi natin ito maagapan, baka sa mga susunod na pagkakataon, tayo naman ang mabiktima nila. Hindi na lamang pumayag ang dalawang binata. Napailing na lamang sila at napakamot sa ulo. Mataas ang paggalang nila sa kanilang hepe. Kaya kahit hindi nila gustong makasama si Amer, sumang-ayon na lang din sila. Maya-maya pa, lumakad na rin sila papasok ulit sa kagubatan. Sa puntong ito, sa ibang parte ng gubat naman sila naglakbay. Pinangunahan sila ng lalaking si Amer. Dala-dala ng mga bataan nito ang matataas na kalibre ng baril. Ang mga aswang ay mabibilis. Mas madalas silang nakakapagtago sa matataas na puno at makakapal na halamanan. Kaya, bilisan natin maglakad. Kasi kung sakaling, ano bang usapan natin? Ang sabi ko ako masusunod ah. Bakit ang dami-dami mo sinasabi ngayon? Wala talagang respetong isang ito no? Hayaan nyo na. Wala akong pakialam kung ano man ang kalamangan nila sa ganitong lugar. Bata, basta kapag nakita ko sila, papatayin ko sila. May ideya ka ba kung anong aswang ang pumatay sa girlfriend mo? Di ba wala? Wala akong pakialam. Manimik ka. Baka hindi kita matansya. Buddy, hayaan mo na.
Wala kang mapapala dyan. Pinagpatuloy na lamang nila ang kanilang paglalakad. Mga ilang sandali lang, dito na sila nakaramdam ng mga kaluskos sa paligid. Nagsimula na silang maalarma. Kanya-kanya na sila sa paghahanda. Nakatutok na rin ang kani-kanilang mga baril sa iba't ibang direksyon. Mga tropa! Baka aswang na yan! Manda kayo! Nang marinig nilang nanggagaling sa likuran ng mga halamanan ang mga kaluskos, agad-agad naman silang lumapit doon. Pinagbababaril kagad ng mga bata ni Amer ang halamanan. Pero nang ilawan nila ang likuran nito, nakita nila ang patay na dagang bukid. Buisit! Kala ko swang na eh! Mas malakas ang kaluskos na nagagawa ng mga aswang. Kapag mahina, hindi aswang yon. Di ko tinatanong no? Galit na naglakad ang lalaking si Amer, habang ang tatlo naman ay nasa likod lamang. Nang makarating na sila sa ilog, ay sandali na muna silang nagpahinga. Ang iba ay naninigarilyo. Ang iba naman ay tamang kwentuhan lang. Sila Danny naman, nasa isang malaking bato na ilang metro ang distansya kina Amer. Makikita ba talaga natin ang aswang ngayon kung ganyan si Amer? Mas inuuna emosyon kaysa gumamit ng utak eh. Epe, ano ba talaga binabalak mo? Oo nga. Alam ko meron kang binabala kaya pumayag ka na sumama rito eh. Wala akong ibang binabalak. Gusto ko lang mapadali itong trabaho na ito. Ang bala ko lang, gagamitin natin ang mga tao niya para panangga sa aswang. Saka natin papatayin. Epe, dalawang garapal yan ah. Oo, garapal na akong garapal. Ginarapal din naman nila tayo, di ba? Kaya gagarapalin ko na sila ngayon. Bali ang gusto mo palang mangyari, sila ang unang lalaban at gagalaw lang tayo kapag nakahanap tayo ng tamang pagkakataon? Mismo! Hoy! Ay tatlo dyan! Aalis na! Ihoy naman tayo nito, kala mo kung sino eh. Tahimik lang silang naglalakad. Nang makarating na sila sa mapunong parte, dito na nila naramdaman ang presensya ng aswang. Pagtingin nila sa itaas ng puno, naroon ang isang babaeng mahaba ang buhok. Kakaiba ang muka. Mahaba din ang kuko. Hindi na nagdalawang isip pa si Amer. Niratrat nito ng balang aswang na yon. Sumunod din naman sa kanya ang mga kasamahan nito. Hepe, anong gagawin natin ngayon? Stand sa korte. Panoorin muna natin sila. Hindi nila matamaan yung babaeng aswang eh. Grabe, ganyan pala kabilis yun. Anong ginagawa nyo? Patabahan nyo naman! Mga inutil kayo! Kahit na anong gawin ni Amer, hindi nila magawang patayin ng babaeng aswang. Habang nagkakarga sila ng bala, biglang umatake ang aswang. Pinagkakakalmot nito ang mga lalaki. Sa isang iglap, napabagsak na nito ang mga yon. At ang natitira na lamang na nakatindig ay si Amer, na sa mga sandaling yon ay tila kinikilabutan na rin. Visit ka, aswang ka! Visit! Nang maubos na ang bala ni Amer, nakita nilang aatake ang babaeng aswang mula sa gilid nito. Agad na lumabas ang tatlo sa kanilang pinagtataguan. Pinagbababaril nila ang aswang. At sa pagkakataong ito, tinamaan nila yon. Isa sa hita, dalawa sa balikat. Pero kahit na ganon, agad na rin nakagapang ang aswang paakyat sa puno. Sinubukan nila itong hulihin, pero hindi na nila yon inabutan. Masyado siya mabilis. Nasabi ko na nga ba magiging kalamangan niya ang mga pudo rito. Yan, di kasi nakikinig tong si Amer eh. Kung pinakinggan mo lang sana si Hepe, di sana hindi sugatan niya mga kasamahan mo. Hindi na natin dapat pang pagtalunan to. Nangyari na eh. Bumalik na lang tayo. Ano? Iwan niyo ako dito? Kasama itong mga tao na sugatan? Hindi mo ba sila kayang buhatin? Iba'y siraulo ka pala eh. Kita mong 6 yan, ako lang mag-isa. Sige, tutulungan ka namin sa isang kondisyon. Ha? Ayaw mo yata eh. Ano ba kasi yun? Tutulungan ka namin kung makikinig ka na sa amin sa susunod. Ha? Bingi ka ba? Oo na. Tulungan niyo lang ako dito. Tsaka, huwag niyo sanang ipagkalat na aswang ang may mga gawa nito ha. Eh bakit? Takot ka bang malaman ng mga tiyuhin mo na gumawa ka na naman ng sarili mong desisyon? Manahimik ka nga. Takot ka pala eh. Sige na,
bilisan na natin. Yung iba naman dyan kaya pang tumayo. Alalayan lang natin. Nang masiguro nilang wala na nga ang mga aswang, inalalayan na nila ang mga kasamahan nilang sugatan. Nagawa naman nilang makalis doon. Nakabalik sila sa kalsada. Isinakay agad ni Amer ang mga kasama niya sa van at saka agad na umalis. Sama talaga ng ugali oh. Di man lang nagpasalamat ang loko. Saan niya kaya dadalhin yun? Hindi pwedeng sa ospital. Malalaman ng mga tiyuhin niya. May kakilalang doktor yan si Amer. Baka doon. Sayang, di natin napatay yung aswang. Masyado siyang mabilis Pero ang mahalaga, natamaan natin siya. Kung hindi niya magagamot ang sarili niya, baka maubusan ng dugo yun. Aswang yon. Kayang-kaya niyang gamutin ang sarili niya. Kaya huwag tayo makakampante. O sige, tara na. Puntahan natin si Efren. Kailangan na niyang malaman to. Isang oras din na nagdaan, narating na rin nila ang tirahan ni Mang Efren. Inabutan nila matandang mayaman na abalang naglilinis ng baril. Efren, nakalaban namin ang aswang kanina. Talaga? Nasaan na? Hindi namin nahuli. Tinamaan namin. Ang kaso, masyado siyang mabilis. Tingin ko kailangan natin gumawa ng ibang plano. Yung hindi siya dedepende sa kagubatan. Ang hirap niyang patayin sa gubat Pero huwag kayong mag-alala. Nararamdaman ko na malapit na namin siyang mapaslang o mahuli. Tumango na lamang si Mang Efren. Pumasok na sila sa loob at saka pinakain. Nagkaroon sila ng kaunting pag-uusap. Pagkatapos noon, bandang 12:00 ng gabi ay nagpaalam na rin sila. Mabangis pala talaga yung aswang na yun no? Kailangan natin mag-ingat talaga sa susunod. Sige, dito lang kayo. Kailangan ko na muna umuwi sa amin. Kailangan ko malaman ang kalagayan ng mga apo ko ron. Kaya niyo bang mag-isa? Siyempre, paperamin niyo ako ng motor Sigurado ka ba, Hepe? Baka naman mamaya mapano ka. Magiging hipid niyo ba ako kung madali lang ako mapapatay ng mga aswang? Ngumisi sa kanila matandang lalaki. Binigay na lang din nila ang susi. Umuwi pa ito sa kanila bago umalis. Bukas na lang tayo ng umaga Tara na, magpahinga na muna tayo. Sakit na likod ko Tanda mo na kasi. Noong mga sandaling yun ay pinili na lamang nilang magpahinga. Paghiga nila, agad na nakatulog si Kaloy. Habang si Danny naman, kinukuha pa rin ang kanyang antok. Kung ano-anong tumatakbo sa kanyang isipan, isa na nga roon ay ang aswang at ang posibilidad na kilala lang din nila yon. Kalaunan, nakaramdam na rin ng antok ang binata. Pero bandang 4:00 na madaling araw, nagising sila dahil sa malalakas na katok na narinig nila sa pintuan. Napabangon ng dalawa. Pagbukas nila ng pinto, bumungad sa kanila ang batang si Andeng. Umiiyak ang bata, hagulgol. Nakaramdam agad ng awa ang lalaking si Danny. Oh, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Ang mama ko! Ang mama ko po! Tulungan niyo po ang mama ko! Bakit? Ano ba nangyari sa mama mo? Wikri! Hinawakan siya ni Kaloy sa braso at hinila pabalik sa loob. Nagtataka naman ang lalaking si Danny ng mga sandaling yon. Oh, bakit mo ba ako hinila? Sigurado ko bang tutulungan mo yan? Bakit naman hindi? Narinig mo naman ang sinabi niya, di ba? Nakakalimutan mo na ba yung sinabi ni Hepe? Na alin? Muling ibinalik ni Danny ang kanyang tingin sa bata. Saka lamang niya naalala ang tinutukoy ng kanyang kaibigan. Sa mga sandaling ito, inalibutan siya sa ideyang maaring ang bata at ang ina nito ay isa nga talagang aswang. Pero sa hindi mapaliwanag na dahilan, nang ibabaw sa kanya ang awa. Tila nawala ang takot sa kanyang kalooban. Nawala rin ang pagdududa. Masyadong lumambot ang puso niya para isipin pang posibleng aswang na ang bata. Tingnan mo nga yan, pre, mukha bang aswang yan? Ano ka ba? Nag-iingat nga lang tayo. Mas maganda nang naniniwala tayo kaysa hindi. Paano kung tama si Hepe? Paano nga kung hindi? Hindi wala tayong nagawa para isalba ang nanay niya. Nakikiusap po ako sa inyo. Iligtas niyo po ang mama ko. Parang hindi niya na po kakayanin. Uy, ano ka ba? Di ka ba talaga makikinig? Buddy, kung ayaw mo ako,
Buddy, kung ayaw mo, ako na lang. Hindi kakayanin ng konsensya ko na may taong mapapahama kahit meron naman akong kayang gawin. Nakakainis naman to. Bakit ba tigas ng bumbunan mo? Oy! Sasaglitan ko na lang to. Kasama na ako, no? Oh, Anding, ano ba nangyari sa mama mo? Nahihirapan na po siyang makahinga. O sige, dali mo kami sa nanay mo. Hinawakan ni Danny ang kamay ng bata para mas mabilis silang makalis. Pero nagtataka siya dahil sobrang lamig ng kamay ni Anding. Parang kamay ito ng bangkay. Pero dahil nagmamadali na sila, hindi na pinansin ni Danny ang bagay na yon. Sinundan lang nila ang direksyon na tinuturo ng bata. Napansin na lamang nila na unti-unti nang nagiging liblib ang lugar na kanilang pinupuntahan. Kaya naman tumigil na sa pagtakbo si Kaloy at tumarang ito. Saan ba talaga bahay nyo? Papunta na to sa taniman ng mais eh. Buddy, natatakot sa'yo yung bata oh. Huwag mong tinataasan ng boses. Eh, pare naman kasi. Nakakakaba na tong ginagawa natin eh. Paano nga kasi? Ang kulit mo naman. Dapat kasi hindi ka na sumama kung nagdududa ka pa rin eh. Yung mama ko po, kailangan na po natin siyang tulungan. O pre, sige na. Kung ayaw mo, huwag ka na lang sumama. Tara na, Anding. Silang dalawa na lamang ng bata ang nagpakiloy. Mga ilang sandali lang, nakatingin na rin sila sa isang kubo. May kalakyan ang kubo na yon. Medyo mahaba rin at ang bakura naman ay maraming gamit na nakabalandra sa gilid. Napapalibutan ng talahiban ng bahay, kaya medyo nakaramdam ng pagkailang ang bata. Pero ang nasa isip na lamang niya sa mga pagkakataong yon, matutulungan si Anding at ang ina nito. Tara po, pumasok na po tayo sa loob. Kasera lang ang ilaw sa loob. Pagsilip ni Danny, wala naman siyang nakitang tao. Pumasok na siya roon, pero wala talaga. Kaya naman nagsimula na siyang mapaisip. Pagtingin niya sa batang si Anding, tumatawa-tawa ito, na parang isang malaking biro lang ang pagpunta niya roon. Anding, nasa bang nanay mo? Bakit ka tumatawa? Ano ba nakakatawa? Eh kasi po, nagpunta po kasi talaga kayo eh. Sinabi mo kanina na hindi makahinga na maayos ang nanay mo. Kaya ako nagpunta dito kasi gusto ko siyang tulungan. Sabihin mo nga sa akin, bata, niloloko mo ba ako? Opo, Ano? hindi po totoong may sakit ang mama ko. Niloloko ko lang po kayo. Pambihirang bata to. Alam mo bang hindi nakakatawa yung ginagawa mo? Inabala mo ko. Inabala mo yung pagpapahinga namin. Galit na po ba kayo? Yan ang gusto mong gawin ko, patuwa. Alam niyo po ba, galit din po si mama sa mga pulis? Ha? Anong pinagsasabi mo? Yung mga pulis po kasi rito sa atin masasama. Anding, wala akong oras para sa mga ganitong bagay ah. Kailangan ko nang umalis. Lalabas na sana si Danny nang biglang humarang naman ang babaeng si Anita sa pintuan. Nandilisik ang mga mata nito at kitang-kita ang pagkasuklam base sa tingin nito sa binata. Kayong mga pulis kayo, pinatay niyo ang asawa ko. Sinira niyo ang pamilya namin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung meron mang nanghamak na pulis sa inyo, hindi ako yun. Pare-pareho lang kayo. Mga wala kayong puso. Sinubukan naming mamuhay ng normal. Sinubukan naming ilayo ang mundo namin sa mundo ninyo. Pero kayong mga tao talaga ang gumagawa ng paraan para maging masama kami. Ang kulit naman ito. Wala nga akong kinalaman sa nangyari sa asawa mo. At pwede ba, huwag mo kang nilalahat ng mga pulis? Magkakaiba kami. Sa maniwala ka man o sa hindi, may mga pulis pa rin talaga na matitino. Hindi ako maniniwala sa isang katulad mo kasi pulis ka rin. Andeng, ano ba itong sinasabi ng nanay mo? Totoo po ang sinasabi ni mama. Lahat po kayo ay masasama. Sa patong batang to eh. Kung masama akong tao, dapat hindi kita binigyan ng pagkain eh. Bibigyan nga sana kita nun kaso bigla ka namang umalis. Kung masama akong tao, dapat hindi ako sasama sa'yo dahil hindi naman kita kilala. Makinig kayo! Hindi pare-pareho mga tao. Kagaya nyo, naiiba rin ang ugali nyo kumpara sa iba. Depende sa pinagmulan at kinamulatang sistema. At pwedeng depende rin sa mga pinagdadaanan niya sa buhay. Kaya, Manahimik ka! Wala kang karapatan na mangaral sa amin dahil hindi mo naranasan kailanman na mawala ng taong minamahal.
Magbabayad kayong lahat! Ang dali lang naman. Teka, uy! Kumalma nga kayo. Pag-usapan natin na maayos to. Handa naman ako makinig eh. Handa akong umunawa. Kung ano man ang masasamang karanasan ninyo sa ibang pulis, makikinig ako. Tutulungan ko kayo na... Hindi! Hindi na maibabalik ng maayos na usapan ang buhay ng asawa ko! Kayong mga pulis, papatayin namin kayong lahat! Nanlaki na lamang ang mga mata ni Danny nang makita niyang nagbago ng anyo ang mag-ina. Pumangit na ang mukha ng dalawa. Dito na napagtanto ni Danny na tama nga ang hinala ni Kaloy. Agad niyang dinampot ang bote sa gilid. Binasag niya yon para gawing proteksyon sa sarili niya. Pero kahit na ginawa niya yon, wala namang nararamdamang takot ang mag-ina. Tila walang balak na matras si Anita at Andeng. Bagay na nagpapalakas ng tibok ng puso ni Danny. Nagsisisi na sana nakinig siya sa kanyang kaibigan. Aswang! Aswang nga kayo! Uunahin ka na naming patayin! Sige, subukan niyo lumapit! Papatulang ko kayo! Lalapit na sana ang babaeng aswang na si Anita nang makarinig sila ng makakasunod na putok sa labas. Pero agad namang nakailag si Anita. Dahil may sugat pa ito sa katawan, nanghihina pa itong lumapit kay Andeng. Nang masipat naman ni Danny kung sino ang nasa labas, nakita niyang naroon na si Mang Onyo. Binalikan pala siya nito at meron na itong dalang baril. Kasama na rin ang kanyang hepe ang kabady niya na si Kaloy. Samantala, nagmamadali namang makalabas sa bintana ang mag-inang aswang. Windang na windang ang binata na makapasok na rin ng kubo si Mang Onyok at si Kaloy. Umilos ka na dyan. Kailangan nating habulin ang dalawang yon. Kahit na hindi pa nakaka-recover sa pagkabigla dahil sa mga nalaman, pinilit na rin niyang maikalma ang kanyang sarili. Lumabas sila ng kubo na yon. Samantalang tila walang ganong puno sa area na yon, karamihan lang ay puro talahiban at mga halamanan. Marahil silang naglalakad, nakikiramdam sa paligid. At dahil ang hepe lang naman nila ang may daladalang baril sa mga pagkakataong yon, nasa likod lamang sila na matanda. Alerto kayo. Anumang oras pwede silang... Hindi na natuloy na matanda ang kanyang sasabihin nang biglang merong umilas sa paa nito. Hinabol nila si Mang Onyok na pilit tinihila ng batang si Andeng palayo sa kanila. Mabuti na lamang ay nahawakan nila sa paa si Mang Onyok. Nakipaghilahan sila sa bata at kalaunan, nabawi naman nila ang kanilang hepe. Agad na tumayo si Mang Onyok at nagpaputok sa kung saan-saan. Pero wala namang itong tinatamaan. Mga salot kayo! Lumabas kayong dalawa dyan! Kung talagang matapang kayo! Epe, ayun silang dalawa oh! Nakita nila ang mag-ina na tumatakbo na palayo. Pinaputukan ulit ni Mang Onyok yon pero sa kasamaang palad, hindi nila tinamaan yun dahil may kadiliman ng parting yun. Nakatakas si Anita at Andeng. Hindi na lang din nila yun hinabol dahil nakapasok na yun ng kagubatan. Ano? Tigas ng ulo mo eh. Ayaw mo kasing maniwala sa akin na ang mag-inang yun ng mga aswang. Oo na. Nagkamali na ako. Naawa lang naman ako sa bata eh. Puro ka naawa. Yan kasi problema sa'yo eh. Masyado kang emosyonal eh. Saka kaganyan mo, mamamatay ka talaga. Inaamin ko na nga na nagkamali ako. Ano ba problema mo? Problema ko, yung ugali mong ganyan. Masyado kang malambot. Oh, tama na. Tumigil lang nga kayo. Hindi na nagsalita ang dalawa. Mataas ang respeto nila kay Mang Onyok, kahit na wala na sila sa serbisyo. Tingin nyo mapapatay natin ang mga aswang na yon kung ganyan kayo? Hindi! Walang nalulutas na problema kapag hindi nagkakaisa. Alam nyo yan. Ngayon, tumino kayo. Ikalma nyo sarili ninyo. Pareho lang kayong emosyonal eh. Ikaw naman, Danny. Dapat alam mo kung kailan ka maniniwala o hindi. Madalas ang emosyon ng iba ang pinakasinungaling na nalikha sa mundo. Kaya hindi ka dapat nagpapadala lang ng basta. At ikaw naman, Kaloy, kahit na anong mangyari, hindi mo dapat hinahayaan ang partner mo. Nung nasa serbisyo pa tayo, hindi nyo iniiwan ang isa't isa. Kung kailan wala na kayo sa serbisyo, saka mo pa siya pinabayaan. Alam mo naman, patalos-talos tong si Danny minsan eh. Jepe,
Pasensya na ho kayo. Pasensya na rin. May pagkakamali rin naman ako eh. O sige na, umusad na tayo kagad. Ayaw ko maka-apekto tong hindi niyo pagkakaintindihan sa magiging operasyon natin sa mga susunod na araw ha. Sige na, tara na. Nauna nang naglakad ang matandang lalaki. Sumunod naman si Danny at Kaloy na hindi pa rin nagpapansinan. Nang makabalik na sila sa bahay ay doon na nilapitan ni Kaloy si Danny. Sa tapat ng pintuan ay nag-usap ang dalawa. Uy, kung kanina, pasensya na ha. Miss lang talaga ako eh. Pero ayos na ako ngayon. Wala yun. Ako nga dapat na humingi ng pasensya eh. Hindi ako nakinig. Itigan tuloy ako mapahamak dahil sa pagiging padalos-dalos at pagiging emosyonal ko. Limutan na lang siguro natin yun. Yung hindi natin pagkakaunawaan. Normal naman to sa magkaibigan eh. Buddy, hindi pa rin ako makapaniwala eh. Parang hindi ko matanggap na aswang si Andeng. Pre, sobrang busilat ng pinapakita ko sa kanya. Tapos hindi pala siya normal na bata. Tinangka niya pa akong ipalapa sa nanay niya. Ikaw naman kasi masyado kang naawa eh. Kaya yan tuloy. Sinamantala ni Anding yung pagiging mabait mo. Totoo nga kasabihan na matatanda. Mas madaling nalilim lang ng mga manloloko ang mga taong mabait. Maging masama ka rin naman kasi kung minsan. Joko. Bukas, ronda ulit ha. Kasama natin ulit ang mga tao ni Efren. Kaya handaan nyo na mga sarili ninyo. Baka sa pagkakataong ito papalaban na tayo ng malala. Kinaumagahan, maaga silang nagtungo sa bahay ni Mang Efren. Rumonda agad sila at sinuyod ng kagubatan. Pinuntahan na rin nila ang ibang baryo para hanapin ang mag-ina. Pero nabigo silang makita yon sa mga baryo. Palaging bokya ang paghahanap nila. Tumagal na nga ng 1 linggo ang kanilang paghahanap pero wala silang napapala. Sumasagi na nga rin sa isipan nila na baka tuluyan ng umalis na kanilang probinsya si Anita at Andeng. Pero kahit na ganon, hindi pa rin sila nagiging kampante. Makalat na tong bakuran mo. Wala ka bang balak na linisin to? Saan na lang siguro yan kapag natapos na tong trabaho natin. Ano ba? Nabalitaan nyo na ba yung nangyari kay Amer? Oo nga pala. Ano palang balita sa mokong na yon? Si Bak. Si Bak? Sinibak din? Sino ba hepe doon ngayon? Yung isa sa mga tsuhin niya ang pumalit sa akin. Nagkataon na itong tsuhin niya, galit sa tatanga-tanga. Ito yung tsuhin niya na hindi niya magawang makasundo Binalas tuloy si Amer. Nalaman niya siguro yung tungkol sa nangyari. Yung mga tropa, nagsalita, nilaglag si Amer. Kaya itong si Amer, ayun, galit na galit ngayon sa mga tinuring niyang kasangga. Gigil na gigil din sa mga aswang. Inarma na yung loko. Kung hindi lang sana kasi siya si Raulo, di sana may mas maganda siyang karir. Ano ngayon ang gagawin ni Amer? Makakabalik pa kaya yon? Ang nakarating sa aking info, hindi na raw. Malakas din kasi itong bagong hepe. Walang magawa yung ibang tsuhin niya. Dapat pala, siya yung kinausap namin nung nasiba kami ng walang maayos na dahilan. O paano? Alis na muna ako ha. O saan naman kayo pupunta, Hepe? Karawan ng kumpare ko. Baka gabi na ako pagbalik dito ha. Mauna na kayo kumain. Nandyan na yung baril sa inyo ha. Kayo nang bahala sakali makadaupang palad nyo yung mag-ilang aswang. O paano? Pairam ulit ng motor mo, Danny ha. Ngumiti pa sa kanila ng malapad na matandang lalaki. Maingat naman itong pinaandar ang motorsiklo. Samantala, naganda na lamang ang dalawa para sa kanilang hapunan. Noong mga sandaling yon, tila payapa ang paligid. Wala silang nararamdaman na kahit na anong panganib. Magaan lang ang kanilang kalooban. Habang kumakain, Sarap mo talaga magluto ng sinigang, pre. Bakit hindi ka pa mag-asawa? wala pa ako natitipuan, buddy. Pigat ka kasi sa babae. Gusto mo yata yung maladiwata. Kahit na ano, basta yung matinong babae. Kailangan mo na kasing dumiskarte, buddy. Uy, ano yun? Natigil ang kanilang usapan nang marinig nilang may mga nagbagsakang bagay sa gilid ng bahay. Sandali silang huminto sa kinainan. Pasimple lang na kinuha ang baril sa ilalim ng lamesa. Nakakaintindihan ang dalawa sa pamamagitan lang ng kanilang tingin.
O paano? Ako mauna ha. Doon ka sa likod. Dala ang 45 na baril, lumabas sila ng bahay. Daan-daan silang naglakad patungo sa kinaroroonan ng mga kalabog. Nang ilawan nila yon, ay wala naman silang nakita. Laking gulat nila nang biglang lumitaw sa bubungan ng babaeng si Anita. Hinamblot nito si Kaloy, nasugatan ng binata sa balikat. Agad naman nagpaputok ng baril si Danny, pero nakaiwas agad ang babaeng aswang. Dumudugo ang balikat mo! Ayos lang ako. Nagdikita na silang dalawa. Nagkatalikuran na sila. Ilang sandali lang, narinig na nila ang tinig ng babaeng si Anita. Lumabas ka dyan! Pag-usapan natin to! Ano na naman to? Buddy, biktima sila ng karahasan ng mga kagaya nating pulis. Kailangan natin sila makumbinse at idaan sa maayos na usapan para hindi na sila mambiktima pa. Kailangan nila maintindihan na hindi lahat ng pulis ay kagaya ng inaakala nila. Kung makukumbinsi natin sila, makukulong ba mga yan? Papayag ba mga yan na makulong? Hindi, di ba? Basta ang mahalaga, hindi na sila mambibiktima. Kahit na kailan, ang sakit mo sa ulo, pre. Andeng! At ikaw, babaeng aswang, lumabas kayo! Sabihin nyo sa amin ang mga hinaing ninyo at baka may magawa pa kaming paraan para dyan. Nakakalimutan mo, ha? Kailangan natin patayin ang 2 aswang na yan. Yan ang trabaho natin. Hindi nagsalita si Danny. Maya-maya lang, lumabas na rin si Anita at Andeng. Sa reaksyon ng mukha nito, tila kumalma nito ng bahagya. Sinamantala naman ni Danny ang pagkakataon para makausap ito. May pagkakataon pa para makapagbago. Itigil niyo mga ginagawa niyo. Handa kaming tulungan kayo para mapanagot ang pumatay sa asawa ninyo. Buddy, walang batas para sa mga aswang, di ba? Hayaan mo na muna akong kausapin sila. Sige na. Kulit mo eh. Pinatay nilang asawa ko kahit na sinusubukan na naming mamuhay bilang normal na tao. Bakit nila pinatay? Ano ba ang pwedeng maging dahilan? Pinagbibintangan nilang naglalako ng droga ang asawa ko kahit hindi naman. Nanlaki ang mga mata ni Danny na makakita. Bigla na lang may narinig silang putok ng baril. Nanlaki ang mga mata ni Danny nang makitang bumagsak ang batang si Andeng. Nang buhatin ito ni Anita ay nakita nilang umaagos na ang dugo mula sa tagiliran ng bata. Wala na itong buhay, dahilan para mas lalong mamuhay ang kasamaan sa puso ng aswang. Asawa mo pala ang taong yun! Pasensya ka na pero ginawa lang namin ang trabaho namin. Sinubukan namin siyang kausapin pero nanlaban siya eh. Uy! Anong ginawa mo? Anong ginawa ko? Di tinutugis siyang aswang. Yun din naman dapat ang dapat na ginagawa ninyo. Susubukan naming idaan sa maayos na usapan. Bakit mo binaril yung bata? Anong bakit? Aswang yung bata eh. Marami na silang napaslang na pulis. Kaya anong bakit ang pinagsasabi mo? Pinatay mo ang anak ko! Gumapang ng mabilis ang babaeng si Anita. Pero agad namang nagpaputok ng marami si Amer. Wala na rin nagawa pa si Danny kundi paputukan na rin ang babae. Pero mabilis yung nakapagtago. Naririnig pa rin niya ang nanggigigil nitong tinig. Hindi mo sila madadaan sa magandang usapan. Sarado utak nila eh. At ang tumatakbo lang sa utak niyan ay gumanti at pumatay. Buddy, ama si Amir eh. Kaya umayos ka na, ha? Kailangan na nating iligpit ang aswang na yan. Bago pa man yan makaperwisyo ng iba. Bumuntong hininga na lamang si Danny. Sinukuan na niya ang ideyang maaring magbago pa ang isip ni Anita. Kaya naman, maraan na silang naglakad patungo sila sa likuran ng bahay kung saan nagtungo ang babaeng si Anita. Habang naglalakad sila, lumitaw na naman sa bubungan ng babae. Pero sa pagkakataong yon ay hindi ito lumapit sa kanila. Binato sila nito ng malaking bato. Buti na lamang ay agad silang nakailag. Tumalon ang babaeng yon sa kabilang bahay. Naalarma sila nang makitang nagbabalak na makapasok si Anita sa kabayan. Sinundan nila yon ng sinundan hanggang sa makarating na sila sa bakanting lote. Sakto naman na naglalakad doon si Mang Onyo. Agad nitong binunot ang daladalang baril at saka pinaputukan ng aswang. Tinamaan yon sa balikat. Dahilan para kahit papaano ay mapabagal yon sa pagtalon-talon. Doon kayo sa likod! Danny, dito tayo!
Sumama si Danny sa matandang lalaki, habang si Kaloy at Amir naman ay sa kabilang direksyon naman dumaan. Inikutan nila ang aswang, pero pagdating nila roon ay wala silang nadatnan. Tanging ang mga nakatambak lamang na drum ang inabutan nila. Marahan nilang inusisa ang bawat sulok ng lugar, pero maya-maya pa, bigla na lamang hinablot ng aswang si Amir. Agad na kinagat ni Anita ang binata sa braso. Tapis agad ang balat ni Amir at mabilis na umagos ang dugo nito. Nabitiwan din naman ni Anita si Amir nang hilahin nila ang binata. Pinagbababaril nila si Anita pero masyado itong mabilis na nakapagtago sa dilim. Hepe, matraidor siyang umatake. Kaya nga maging alerto kayo. Nagiging tuso na ang aswang na to. Nakiramdam lang sila noong mga sandaling yon. Nang biglang lumitaw ang aswang sa gilid, pinagbababaril na yon ni Danny. Tinamaan ang babaeng aswang, pero tila may sa demonyo talaga ang nilalang na ito. Nagawa pa rin kasi nitong makapagtago. Aloy, asikasuhin mo muna si Amir, ha? Ha? Bakit ako? Ayoko nga. Hindi ito ang tamang panahon para sa mga personal na alitan. Maging profesional tayo. Sundin mo na lang, pre. Kawawa naman eh. Nakaupo na sa gilid si Amir. Hawak-hawak nito ang brasong punong-puno na ng dugo. At kahit labag sa kalooban ni Kaloy, nilapitan nito ang lalaki. Habang si Mang Onyok at Danny naman ay pinagpatuloy ang pagtutugi sa aswang. Sa likod yan, nandyan siya. Sinipa niya ng malakas ang drum, pero wala namang lumitaw na aswang. Nang humarap sila, iika-ikang lumapit sa kanila si Anita. Sa pagkakataon na ito, si Danny naman ang nakagat sa kamay. Nabitiwan niya ang baril. Agad din namang naagaw ng aswang ang baril ni Mang Onyok. Nakatanggap sila ng malakas na suntok mula sa babae. Mas malakas pa ang suntok nito kaysa sa kanila. Namilipit sa sakit ang dalawa, lalong-lalo na si Mang Onyok. Tao lang kayo. Anong karapatan yung tapatan ng aswang na kagaya ko? Mababang uri ng nilalang ka lang kasi salot ka. Pinilit na makabangon ni Mang Onyok. Sinuntok din ito ang babae, pero parang hindi man lang yun tinablan. Hinawakan ni Anita ang kamay ni Mang Onyok. Narinig pa nila ang paglagutok ng buto ng matandang lalaki. Napasigaw ng malakas si Mang Onyok sa sobrang sakit. Kaya naman, pinilit na rin ni Danny na makabangon. Sinuntok niya sa dibdib si Anita. Sa puntong ito, tila nakaramdam ng sakit ang babaeng aswang. Kaya naman, hindi na rin nagsayang ng oras si Danny. Sinuntok niya ulit ng malakas ang mukha ni Anita. Pero masyadong matigas ang mukha nito. Hindi na naman ito tinablan. Binuhat ni Anita si Danny. Binalibag siya nito sa lapag. Pinagtatatadyakan hanggang sa tuluyan na siyang hindi makabangon. Si Mang Onyok naman, hindi na rin makatayo dahil sa pagkabali ng kamay nito. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa asawa ko at sa anak ko! Ihahatid ko na kayo sa impyerno! Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang anak mo. Kung sana hindi mo siya isinama sa mga ginagawa mo. Kung sana itinuro mo sa kanya ang pagpapatawad. Wala sanang ganito. Buhay pa sana si Anding. Wala kang alam! Hindi mo alam ang pakiramdam ng isang ina na nawalan ng anak! Hindi mo alam ang pakiramdam ng isang asawa na nawalan ng kabiyak sa buhay! Kasalanan niyo ang lahat ng ito! Kasalanan niyo kung bakit nasira ang tiwala ko sa mga tao! Ngayon, tikman niyo ang ganti ng isang aswang na punong-puno ng puot at galit! Humaba ng ilang pulgada ang kuko ng babaeng si Anita. Nanlalaki ang mga mata ng dalawa nang makitang papalapit na yun sa kanila. Batid nilang ang oras na yon ay maaring yun na rin ang huling sandali nila. Bumilis ang tibok ng puso ni Danny nang siya na ang unang nilapitan. Ikaw, wala ka ring pagkakaiba sa kanila. Kaya nararapat lang na ikaw ang mauna sa impyerno. Mamamatay ka na! 3 putok ng baril ang narinig sa paligid. Hindi na naituloy ni Anita ang gagawin. Agad na itong bumagsak sa lapag habang may tumatagas na dugo mula sa butas nito sa noo. Nakahinga naman ng maluwag si Danny at Mang Onyok. Nang makitang nakaresponde sa kanila si Kaloy. Ayos lang ba kayo? May kagat ako ng aswang. Bali ang kamay ni Hepe.
Okay lang kaya kami? Tinulungan sila makabangon ni Kaloy. Sinuri pa nila ng maigi ang babaeng si Anita. Nang malaman nilang patay na ito, ay saka lamang sila naging kampante. Malalim na paghinga na lamang ang nagawa ni Danny. Ano nang gagawin natin dito? Kaloy, tawagan mo si Efren. Kailangan natin ng mga taong susundo sa bangkay ng 2 aswang. Tumawag ka na rin ng ambulansya. Baka mamatay na si Amer doon. Agad na sinunod ni Kaloy ang utos ni Mang Onyok. Mga ilang sandali lang, naihatid na rin si Amer sa ospital. Dumating din naman ang mga tao ni Mang Efren. Matapos makuha ang bangkay, dinala na rin sila sa ospital para malinisan ang kanilang sugat. Kinabukasan ng umaga, saka lamang nakalabas ng ospital si Danny at Mang Onyok. Si Amer naman ay nanatili pa roon dahil mas malalim ang sugat na tinamon nito. May mga obserbasyon pang gagawin sa'yo kaya hanggang bukas ka pa rito. Salamat ka pa nga, dinala ka pa namin dito kahit siraulo ka sa amin eh. Hindi salamat. Dami mong dada. Uy, hindi pa rin namin nakakalimutan yung mga ginawa mo sa amin ha. May respeto lang talaga kami kay Hepe. Kaya hanggang ngayon buhay ka pa. Hindi na nagsalita pa si Amer. Nagmamatigas pa rin ito at walang balak na humingi ng pasensya sa kanila. Iniwan na lamang nila ang lalaki sa ospital at nagtungo na lang din sa bahay ni Mang Efren. Nang makarating na sila roon, inabutan nilang sinisilaban na ang bangkay ng 2 aswang. Maraming salamat sa inyo. Pakiramdam ko masaya na ang anak ko sa langit dahil sa wakas. Nakamit na rin niya ang hustisya para sa kanya. Mamaya, magkakaroon tayo ng isang selebrasyon at ibibigay ko na rin ang nararapat na bayad para sa inyo. Maraming salamat din sa tiwala binigay mo sa amin, pare. Matapos ang laban nila sa aswang, naganap na lamang ng ibang trabaho ang tatlo. Hindi na sila bumalik pa sa serbisyo. Para sa kanila, sapat na ang ilang taon na nanilbihan sila. Mas pinili na lang din nila ang tahimik na buhay. Mula noon, namuhay na ng simple si Danny. Masaya na siya kung anuman ang buhay na tinatahak niya. Dahil ang mahalaga naman sa kanya ay ang kapayapaan sa kanyang isip at sa paligid na kanyang ginagalawan. Nakakaramdam man ng panghihinayang dahil sa pagkawala ng batang aswang na si Andeng, pinilit na lamang niyang tanggapin ang katotohanan na minsan may mga kailangang mawala, lalo na kung ito ay magdudulot ng kapahamakan para sa iba. Wakas, isang malaki